Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3501-3520. Kabanata 3501. Pagpatay kay Levi gamit ang Diyos Crusher. Tumayo si Gloria sa gitna ng puyo ng tubig sa South Pole Glacier at sinimulang kainin ang espiritual na enerhiya sa ilalim niya. Tulad ng mga alon mula sa karagatan, ang enerhiya mula sa super spiritual na linya ng Ley ay lumubog kay Gloria habang nilalamon niya ang lahat. Habang tumataas ang kanyang kapangyarihan, tumaas din ang bilis ng kanyang paglamon. Napakabilis na naging huli na para sa Esoteric Guild, Ecclesiastic Order, o kahit na si Levi na makialam. Ang tatlong pag-iingat ni Gloria ay makakapigil kay Levi na maabot siya anumang oras sa lalong madaling panahon, ngunit kahit na gawin niya ito, malalamon na niya ang buong linya ng Ley noon. Maaari niyang salakayin ang lahat ng gusto niya, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay magiging walang silbi. Si Gloria ay lumakas ng husto sa pangalawa at sumasabog sa napakalaking kapangyarihan. Ang bilis at proseso ng kanyang pagiging mas makapangyarihan ay hindi maikakailang mga himala. Walang ibang nakaranas ng ganoon, at ito ay parehong nakakagulat at nakakatakot. Hindi nagtagal, nilamon na ni Gloria ang kalahati ng super spiritual na linya ng Ley. Pakiramdam niya ay tumataas ang kanyang kapangyarihan sa ibang antas, isa na lampas sa kanyang pinakamaligaw na imahinasyon. Hindi ko alam na magiging ganito kalakas ako. Oh, ang lakas ay hindi kapanipaniwala. Sa kabutihang palad, nakontrol ni Gloria ang kanyang kapangyarihan. Kung hindi, ang kanyang aura lamang ay magiging sanhi ng isang pagsabog na nakakasira ng lupa. Hindi nagtagal, naubos na niya ang 3/4 ng super spiritual na linya ng Ley, ngunit hindi pa rin siya natukoy. Ngumiti si Gloria. Oh, lahat ay tumatakbo ng maayos. Si Lady Luck ay nagniningning sa akin mula sa simula, at ngayon, ang tagumpay ay nasa aking kamay. Wala na akong dapat ikatakot mula ngayon, at hindi ko na kailangang yumoko kahit kanino. Maaaring hindi nabalisa si Gloria sa kanyang proseso ng paglamon sa super spiritual na linya ng Ley, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, may taong nakatago sa mga anino sa buong oras upang obserbahan siya. Boom! Matapos umalangaw-ngaw ang pagsabog, alam ni Gloria na nilamon na niya ang lahat ng asensya ng super spiritual na linya ng Ley. Ano man ang natitira ay hindi dalisay na enerhiya na hindi magiging kapaki-pakinabang. Ha. Tawa ng tawa si Gloria, only to find herself bursting into the end. Kamakailan lamang, siya ay nasa ilalim ng labis na stress. Halos ilang beses na siyang eye-bust ni Levi at muntik pa siyang mapatay. Dahil doon, naging bangungot niya si Levi, at mula noon ay naging tenterhook na siya. Nararamdaman ni Gloria ang lamig sa kanyang gulugad sa tuwing lalabas ang kanyang pangalan at nanginginig kapag ang mga alaala tungkol sa kanya ay nag-flash sa kanyang isipan. Siya ay nabubuhay sa labis na takot at pagkabalisa na palagi niyang natagpuan ang kanyang sarili sa bingit ng isang pagkasira ng nerbiyos. Ang tanging solusyon na maaari niyang gawin ay upang madagdagan ang kanyang kapangyarihan sa loob ng pinakamaikling oras hanggang sa siya ay kapantay ni Levi. Kung hindi, hinding-hindi siya makakatakas mula sa yakap ng takot. Sa wakas, ang sandali na pinakahihintay ko ay narito na. Mula ngayon, hindi ko na kailangang matakot kay Levi Garrison. Hindi rin ako dapat mag-alala tungkol sa pagbunyag ng aking pagkakakilanlan. Ako ang magkokontrol sa sarili kong kapalaran. Mula rito, isinusumpa ko na hindi na ako mabubuhay sa takot sa iyo, Levi Garrison. Dumagundong si Gloria. Papatayin kita. Ako ang magiging pinakamatinding takot mo. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay kaya niyang kontrolin ang buong mundo. Hawak niya ang napakalaking kapangyarihan sa kanyang mga kamay, at ang pagpapakawala nito ay magbubunga ng malawakang pagkawasak. Ang tanging naiisip niya ngayon ay kunin si Levi at tingnan kung may kapangyarihan ba siyang durugan ito. Kung tama ang aking mga pagtatansya, dapat ay nalampasan ng aking kapangyarihan ang kay Levi, bagaman hindi gaanong.
Maaari ko siyang patayin, ngunit hindi ito magiging madali. At muli, sapat na iyon para kay Gloria. Kung tutuusin, walang ibang bagay basta't hindi na niya kailangang matakot muli kay Levi. Sa isang alon ng God Crusher sa kanyang kamay, madaling hinati ni Gloria sa kalahati ang glacier. Wow! Ang galing ng espadang ito. Tunay na walang kapantay ang kapangyarihan nito. Hindi ko ito kayang gamitin noon, pero ngayon, kaya ko na. Bulalas niya habang humihigpit ang hawak niya sa espada. Nararamdaman ko ang kapangyarihan na dumadaloy sa akin. Sigurado akong mahahati ko si Levi dito. Mas mabuti pa, ako ang magiging bagong Demon King na mamamahala sa mundo. Papatayin kita ng espadang ito, Levi. Talagang hindi nakakahiyang mamatay sa ilalim ng sarili mong sandata. Hahaha. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3502. Salamat po. Tumawa si Gloria na parang hyena. I have Levi and those around him to thank for my achievement. Sila ang gumawa sa akin kung sino ako ngayon. Huwag kang mag-alala, Levi. Sisiguraduhin kong ipapakita sa bawat isa sa inyo ang aking lubos na pasasalamat. Maghintay at tingnan lamang. Ipapadala ko kayong lahat sa langit. Sabi niya habang naka-devil smirk ang labi niya. Oh, at paano ko makakalimutan si Floyd? Siya ay nararapat sa pinakamataas na kredito. Hindi ko siya papatayin. Kailangan kong masaksihan niya ang aking paglaki. Dahil doon, hahayaan ko siyang mabuhay sa walang hanggang paghihirap at pagsisisi. Maraming salamat, Floyd. Hindi ko magagawa ito kung wala ka. Mag-ingat, gayunpaman, dahil ang pinakamahusay ay darating pa. Sino kaya ang manghuhula? Noon, halos itakwil ko na si Floyd, pero siya pala ang pinakamalaking dahilan ng aking tagumpay. Hindi ka panipaniwala, buti na lang at hindi ko siya pinagtabuyan gaya ng ibang mga lalaking nakilala ko. Naghahanap lang ako ng kasiyahan, at ito ang naging pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Habang si Gloria ay patuloy na nagbubulong-bulungan tungkol kay Floyd, ang huli, na kasalukuyang nasa base, ay hindi mapigil ang bumahing. I bet dapat iniisip ako ni Gloria. Iyon ay magpapaliwanag ng pagbahin. Ungol ni Floyd na may mapang-arap ng ngiti sa kanyang mukha. Nako, sigurado ako, marahil ay hindi niya ito maipahayag sa sitwasyon, ngunit dapat niya akong mamiss gaya ng pagkamis ko sa kanya. Para bang nabasa ang isip niya, nagkusa si Gloria na makipag-ugnayan sa kanya sa susunod na segundo. Naturally, nasa Cloud9 si Floyd. Alam ko na, mahal ako ni Gloria at nasa isip niya ako. Nagtitimpi lang siya dahil natatakot siya kay Master. Anong problema, Gloria? Excited na tanong ni Floyd. Nako, wala lang. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo ng personal. Nang marinig iyon, natigilan si Floyd. Anong nangyayari? Bakit niya ako pasasalamatan ng walang dahilan? May nangyari ba? Ha? Anong problema, Gloria? Tanong ni Floyd na may bahid ng pangamba sa boses. Sa totoo lang, gusto ko lang magpasalamat sa iyo. Kung wala ka, hindi ako makakarating sa kinatatayuan ko ngayon. Ang pinakamalaking credit ay napupunta sa iyo. Sagot ni Gloria. Perpekto na ang lahat ngayon. Hindi ko kailanman naisip ang mga bagay na magiging ganito kahusay sa nakaraan. Masaya ako na nakilala ko ang tamang tao. Ikaw ang dahilan ng lahat ng narating ko ngayon. Nako, sobrang saya ko. Nagpapasalamat talaga ako sa iyo, Floyd. Salamat sa iyo, kaya kong mabuhay. Hahaha, iniligtas mo ako. Hahaha. Habang nagpahayag ng pasasalamat si Gloria, mas naguguluhan si Floyd. May kakaiba kay Gloria ngayon. Hindi siya kadalasang ganito ka-high-spirited. Baka isipin pa ng mga hindi nakakaalam na binigyan ko siya ng once-in-a-lifetime opportunity. Sabi nga, nakuha ni Floyd ang diwa ng gustong iparating ni Gloria. Sinasabi niya na nakilala niya ang tamang tao, ibig sabihin ay alam niyang para sa kanya ako. Mahal niya ako. Naiintindihan ko na. Hindi lang ako pinasalamatan ni Gloria. Ipinapahayag niya ang kanyang pagmamahal. Alam kong pinagalitan lang niya ako noon dahil kay Master. Wala itong kinalaman sa akin. Higit sa lahat, hindi naapektuhan ang aming relasyon. Hindi siya tumitigil sa pagmamahal sa akin, at sa tingin ko mas mamahalin niya ako pagkatapos ng mga mahihirap na oras na ito. Maraming salamat, Floyd. Bibigyan kita ng mga sorpresa sa hinaharap.
Master, Evie, at ang iba pa ay makakakuha din ng kanilang mga patas na bahagi. Dagdag ni Gloria, huwag kang mag-alala, ang unang sorpresa ay darating sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, hindi na hinintay ni Gloria na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan para makita niya ang ekspresyon ni Floyd. Oh, sigurado akong magiging interesante ito. Excited na ako. Malaman na ng mundo ang tungkol sa aking obra maestra sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, walang kabuluhang inisip ni Floyd na nais ni Gloria na samahan siya upang makilala si Levi at ang iba pa. Kaya, nagsimula siyang tumalon sa tuwa. Oo, hihintayin ko ang surprise mo, Gloria. Inaabangan ko na, sagot niya. Sa kasamaang palad, hindi mahulaan ni Floyd kung ano ang tunay na sorpresa. Kahit nagawin niya, huli na para sa pagluha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3503. May kwento sa likod nito. Si Gloria talaga ang nakatadhana kong kasama sa buhay. Nagliwanag ng husto ang mood ni Floyd. Ang natitira na lang ay ipakilala si Gloria kay Master at sa iba pa. Sa wakas, hindi ko na kailangang mabuhay sa takot at kaba. Nakaramdam si Floyd ng labis na kaligayahan at nagsimula pa siyang humajijek. Hoy, Floyd, anong nangyari sa'yo? Natarante si Phoenix sa biglang good mood ni Floyd. Siya ay kumikilos na parang ang mundo ay malapit ng magwakas hindi pa nagtagal. Gayunpaman, ngayon ay sumasabog siya sa tuwa. Ano ang nangyayari sa kanya? May masayang balita ba? Halika, ibahagi mo sa amin. Tumawa si Phoenix. Gustong sabihin ni Floyd sa kanyang ngunit naalala niyang kailangan pa rin ni Gloria ng proteksyon. Pilit niyang nilunok ang mga salita sa dulo ng kanyang dila. Wala lang. Malalaman mo mamaya. Sa lalong madaling panahon, ibabahagi ko ang mabuting balita sa inyong lahat. Sa kanyang matalas na pagmamasid, napagtanto ni Phoenix ang dahilan ng kanyang mabuting kalooban. Siya ay likas na nagtanong, maaaring tinanggap ka ng babae mula sa ecclesiastic order. Hindi inaasahan ni Floyd na ang pag-aakala ni Phoenix ay makikita sa unang pagkakataon. Nang mapansin ni Phoenix ang pagtataka sa mukha ni Floyd, alam ni Phoenix na tama siya. Ibigay mo sa akin ang mga detalye. Huwag mo nang isipin ang pagsisinungaling sa akin. I'm sure I got it right, siguradong sabi ni Phoenix. Letting out a resigned sigh, Floyd explained, actually, hindi niya tinanggap yung feelings ko, hindi talaga. Hindi niya ako papansinin kapag sinubukan ko siyang kausapin noon, pero ngayon kinakausap na niya ulit ako, kaya syempre, masaya ako. Bumakas ang pag-aalala sa mukha ni Phoenix. Siguro nagsisinungaling siya sa'yo. Feeling ko may tinatago ka. Naramdaman ko na madali niyang maaga ang emosyon mo, tignan mo sarili mo. Nasa ganoong kahabag-habag ang kalagayan mo nang hindi ka niya pinansin kanina. Ngayong kausap ka na niya ulit, halos hindi mo na mapigilan ang iyong saya. Ibinigay mo sa kanya ang buong kontrol sa iyong emosyon. Napakadali para sa kanya na kontrolin ka. Nag-aalala ako na ginagamit ka lang niya. Sumulyap si Phoenix kay Floyd na may pagdududa. Ang akala ko noon ay tinanggihan ni Gloria si Floyd, pero mukhang hindi iyon ang nangyari pagkatapos makinig sa paliwanag ni Floyd. Sa tingin ko ay may ibang nangyayari sa pagitan nila. Sigurado akong komplikado ito. Mukhang maraming sikreto ang tinatago ni Floyd sa amin. Ang revelasyon kanina ay isang dulas lang ng kanyang dila. Nag-init ang ulo ni Floyd matapos marinig ang hinala ni Phoenix. Aalis ka na ba sa kalokohan, Phoenix? May imposible. Nagkakamali ka. May sarili akong paghuhusga. Hindi ako bata. Sana tumigil ka na sa pagsasabi ng mga ganyan dahil hindi ko ito matitiis. Tsaka tigilan mo na ako sa pagsubaybay. Maaari kong ipaalam sa master kung ang mga bagay ay hindi gumagana. Tumakbo si Floyd palayo matapos bigyan ng payo si Phoenix. Hindi na ako natatakot sa mga hinala ni Phoenix. Sa paghusga sa komento ni Gloria, malapit na niyang makilala si Master. Wala na akong dapat ipag-alala sa oras na iyon. Pagkaalis ni Floyd, lumakas ang pagdududa ni Phoenix. Siguradong may mali sa kanya. Hindi ako titigil. Sisimulan kong tingnan ang nakaraan ni na Floyd at Gloria. Hindi sineseryoso ni Floyd ang bagay na iyon, ngunit ang babaeng ito ay nakakatakot dahil sa kakayahang makontrol ang emosyon ni Floyd sa ganoong antas. Ano man ang kanyang intensyon, si Floyd ay nasa isang hindi magandang posisyon. Kung may pinaplano siya,
Magkakaroon tayo ng seryosong isyu dito. Ayon sa kwento ni Floyd, malamang na matagal na siyang nakikipag-ugnayan sa kanya. Gayunpaman, wala kaming ideya tungkol sa lahat ng nangyari sa buong tagal ng kanilang relasyon. Mula sa dami ng beses kung paano nangyari ang isang bagay sa tuwing nagpapadala ako ng impormasyon kasama si Floyd sa paligid, tiyak na may mali dito. Hindi ko pa sasabihin kay Master ang tungkol dito. Ipagpapatuloy ko ang pagsisiyasat dito at sasabihin sa kanya kapag mayroon akong ebidensya. Samantala, walang pakialam si Gloria na malaman ng sino man ang kanyang pagkatao dahil hindi na siya natatakot kay Levi. Sa halip, gusto niyang patayin si Levi. Ang digmaan sa pagitan ng Ecclesiastic Order at ng Esoteric Guild ay nagpapatuloy. Gayunpaman, nang ang magkabilang panig ay malapit ng mag-fall on, lumitaw si Levi. Lahat, tumigil na kayo. Isang nakakabinging dagandong mula kay Levi ang naghati sa larangan ng digmaan sa dalawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3504. Itigil ang paglalaban para sa akin. Walang inaasahan ang kanyang hitsura. Natigilan ang Fergest. Gayon din ang mga miyembro ng Ecclesiastic Order. Ano, Levi? Natarante sina Solocos at Magdalena nang makita nilang lumabas si Levi. Ipapatupad na sana nila ang kanilang plano, ngunit may isang masamang saboteur ang nagpakita. Napakalapit na nilang palabasin ang CITES. Kapag ang Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild ay lumaban hanggang sa huling sandali, lalabas ang CITES at aanihin ang lahat ng panalo. Kaya naman, hindi papayag sina Solocos at Magdalena na may makagambala sa kanilang plano. Kinailangan nilang paksain ang Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild bago lumitaw ang CITES anuman ang halaga. Sa ganoong paraan, mahuhuli nila ang magkabilang panig ng hindi nagbabantay. Bahagi iyon ng kanilang plano nang magsimula ang labanan. Gayunpaman, nang lumala na ang labanan, nagpakita si Levi. Lahat, tumigil kayo. Itigil ang pakikipag-away. Lahat kayong siksik na tao ay nakikipaglaban pa rin dito nang walang isip. May nag-set up sa'yo. Ang salarin ay sadyang nagtutulak sa pagitan ninyo upang kayo ay mag-away. May third party sa alitan mo. Mula sa aking pagsisiyasat, may itinatago ang organisasyong iyon sa loob ng West Pavilion of the Ecclesiastic Order. Niloko ka ng organisasyon para maghasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan ninyo. May mabilis na nakakakuha ng kapangyarihan sa loob ng organisasyong iyon. Lahat ng ginawa nila ay nagsilbing distraction at para maantala ang oras, apurahang paliwanag ni Levi. Ang totoo ay alam na alam ni Solocos ang lahat. Alam niyang party na iyon ang naglabas ng impormasyon tungkol sa CITES. Isa itong makapangyarihang organisasyon. Kaya naman, kailangan niyang tapusin ang digmaan sa lalong madaling panahon at alisin ang Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild. Gayunpaman, ang hitsura ni Levi ay nagdulot ng kanyang plano sa alisan ng tubig. Alam ng Esoteric Guild na may nag-frame sa kanila sa simula, ngunit wala silang pagpipilian kundi ang gumanti sa pag-atake ng kaaway sa kanilang pintuan. Lumaban ka. Ipagpatuloy ang laban. Patayin sila. Alisin natin sila. Tumanggi si Solocos na maging walang kabuluhan ang kanyang plano sa pinakahuling sandali dahil kay Levi, kaya't mabilis siyang nagutos na muling simulan ang labanan. Dapat magpatuloy ang labanang ito. Patayin sila. Agad na itinaas ng mga elite ng Holy Guild ang kanilang mga sandata at kinasuhan ang Fergest, na pinilit na ipagpatuloy ang digmaan. Scram. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang lumabas sa katawan ni Levi. Pinasabog nito ang mga elite mula sa Holy Guild, na namumuno sa iba pang tropa. Ang mga ulap ng dugong ambon ay nagpasindik sa buong larangan ng digmaan. Ang lahat ng paggalaw sa larangan ng digmaan ay dahan-daang huminto. Bingi ba kayong lahat? Hindi mo ba naririnig ang sinabi ko? Gusto mo na bang mamatay? Nagpakawala si Levi ng isa pang bug zone ng enerhiya, at tinakpan nito ang buong larangan ng digmaan. Ang puwersa ay kumilos na parang isang bigat na dumudurog sa kanila, pinipigilan sila sa lugar, inis ang kanilang paghinga. Ramdam ng lahat ang napakatinding pressure. Maging ang puso ni Solocos at Magdalena ay nadudurog sa nerbiyos. Hindi na sila nang ahas na gumawa ng isa pang hakbang. Alam nilang hindi maganda ang haantong kung may magagalit kay Levi. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob na gumawa ng isa pang hakbang. Papatayin ko sila.
Babala ni Levi. Kakatayin ko ang sino mang gumalaw. Kaya kailangan kitang umatras ngayon para sa akin. Wala nang vendetta sa pagitan ng magkabilang panig. Ito ay isang malinis na talaan. May tumututol ba? Tanong ni Levi. Ang digmaan ay isang hindi inaasahang kalamidad para sa Esoteric Guild, kaya't wala silang pagtutol na wakasan ang labanan ng walang karagdagang nasawi. Pero, gayunpaman, ang mga pinagkakatiwalaang subordinate ng Solo Cause, Holy Guild, ay may ilang magkakaibang opinyon. Boom! Isang salita lang ang lumabas sa bibig ng nasasakupan, at agad siyang pinasabog ni Levi sa ulap ng dugong ambon. Dahil si Levi ay walang paraan upang malutas ang isyo na ibinanggen, ang pinakamaliit na magagawa niya ay harapin ang individual na nagtaas ng isyo. Nagulat ang magkabilang panig sa kalupitan ni Levi. Sige, ngayon, mayroon pa bang ibang opinyon? Tanong ni Levi. Bumagsak ang katahimikan. Tahimik ang hangin, at tahimik ang lahat. Sa kabila ng galit na nabigo ang kanyang plano, walang pagpipilian si Solo Cause kundi ang yumuko sa kapangyarihan ni Levi. Kung itutuloy ko, baka pumanig si Levi sa Thurgest. Siguradong matatalo ako pag ganun. Okay, dismiss. Kapag may narinig pa akong away sa inyong dalawa, papatayin ko ang magsisimula ng laban, sigaw ni Levi. Hindi nagtagal, umatras ang magkabilang panig. Teka, ang ikatlong partido ay nasa loob ng Ecclesiastic Order, kaya gusto kong alamin mo kung sino ang nasa likod nito, utos ni Levi kay Solo Cause. Nakuha ko. Si Solo Cause ay sumunod sa huli. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3505. Walang karapat-dapat na kalaban. Pakialam ko ba kung sino ang third party? Concern lang ako sa plano ko. Makokontrol ko man o hindi ang Ecclesiastic Order at hindi ibunyag ang CITES. Ngayong nabigo ang plano ko, kailangan kong sundin ang mga utos ni Levi. Maaari ka nang umalis. Bumalik at tumutok sa pagtingin sa West Pavilion. Inakay ni Solo Cause ang kanyang mga tauhan pabalik. Gayunpaman, hindi nagmamadaling umalis si Levi. May kutob siya na nagtagumpay ang third party. Lahat ng ginawa nila ay para sa distraction at delay. Ang salarin ay nagiging malakas sa napakabilis na bilis. Bagamat hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit ng kalaban para sumipsip ng ganoong kalaking kapangyarihan sa napakaikling panahon, tiyak na umabot sa kritikal na punto ang paglilinang ng taong iyon ngayong naglabas na ang salarin ng balita tungkol sa CITES upang magsimula ng digmaan sa pagitan ng Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild. Baka nakarating na sa mas mataas na kaharian ang kalaban at nagawa niyang labanan ako ng walang takot. Kahit na hindi alam ni Levi ang tungkol sa mga detalye, nakaramdam pa rin siya ng lakas ng loob na naging napakalakas ng kanyang kalaban. Huli pa rin ako sa huli. Hindi ko nagawang malaman ang pagkakakilanlan ng kalaban bago kumilos ang taong iyon. Ang pag-ahon laban sa taong iyon ay magiging napakahirap. Muling tumama sa bullseye ang intuit ayon ni Levi. Si Gloria ay kumilos na parang siya ay isang pinunong nagbabalik pagkatapos ng isang matagumpay na kampanya. Una siyang bumaba sa bangkay. Ano? Ikaw? Nagulat si Sonia at ang iba pa. Maging ang nangungunang 10 ay nakasulat sa kanilang mga mukha ng kawalang paniwala. Ito, hindi ba ito ay masyadong hindi kapanipaniwala? Na maabot ni Gloria ang ganoong antas sa napakaikling panahon. Saksi, ganyan sila noon. Nasaksihan nila ang paglaki ni Gloria mula sa pagiging mahina at mababang miyembro hanggang sa pinakamalakas sa Ecclesiastic Order. Ang mahalagang tanong dito ay sino ang makakapigil sa kanya. Kami ay umaasa na ang Ecclesiastic Order ay malaman at pigilan siya. Siguro ang pagdiscover sa kanya ni Levi at agad na patayin ang magiging pinakamagandang senaryo. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ang aming pag-asa ay imahinasyon lamang namin. Walang makakapigil kay Gloria bago siya lumakas. Sa totoo lang, wala man lang nakahuli sa kanya. Mukhang walang makakapigil sa kanya ngayong naging ganito na siya kalakas. Walang kabuluhan ang lahat. Kahit na malaman ni Levi o ng Ecclesiastic Order ang tungkol sa kanya ngayon, walang sino man ang maaaring maging karapat-dapat niyang kalaban. Isang kalamidad ang paparating. Magsisimula na ang totoong horror. Ang ating mga nakaraang karanasan at paghihirap ay walang kahulugan. Sa sandaling iyon, ipinahayag ni Gloria ang kanyang kapangyarihan ng walang pagpipigil. Sa kabutihang palad, ang mga bilanggo doon ay protektado, o maaaring sila ay sumabog sa isang ulap ng ambon ng dugo.
Kahit ang makapangyarihang Bone Grandmaster ay hindi nakayanan ang kapangyarihan ni Gloria. Nagulat si Bone Grandmaster nang makita niyang muli si Gloria. Araw-araw ay nagbabago si Gloria habang lumalaki ang kanyang kapangyarihan lalo na sa panahong ito. Hindi ko siya nakita ng kalahating araw, at nakagawa siya ng napakalaking hakbang sa kanyang paglilinang. Sobrang nakakaloka, walang ibang elite na maihahambing sa kanya sa Ecclesiastic Order. Haha, kahit na ang ministro ay hindi maaaring humawak ng kandila sa kasalukuyang ikaw. Tuwang-tuwa ako na masaksihan ang pagsilang ng isang manlalaban na tulad mo. Bone Grandmaster kakled baliw. Habang mas makapangyarihan si Gloria, mas masaya siya. Ang kanyang mga kapangyarihan ay maaaring mawala ang buong Ecclesiastic Order at magkaroon ng mga matataas na tao sa ilalim ng kanyang paa. Tumawa si Gloria. Nakakalungkot na ang ministro ay nawala ng matagal. Kung hindi, magkakaroon ako ng pagkakataon na labanan siya. Bumantong hininga si Bone Grandmaster. Narinig kong naghanap siya ng mas mataas na kaharian, ang maalamat na Celestial Gate. I wonder kung anong level na ang narating niya ngayon, pero hindi ko akalain na makakapaghawak siya ng kandila sa iyo. Tumawa si Gloria. Sa tingin ko rin. Ngayon, si Levi lang ang may hawak ng interes ko. Ang natitira ay hindi katumbas ng oras ko. Haha, hindi isyo para sa iyo na paksain ang buong Ecclesiastic Order ngayon. Ang Bone Grandmaster ay patuloy na tumawa. Naisip na niya ang malungkot na pagtatapos ng Ecclesiastic Order. Ito, natarante si Yusuf. Gaano na ba ito katagal? Gayunpaman, si Gloria ay nakakuha ng isa pang tagumpay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3506. Ang lihim ng mga lihis na angkan. Napakalakas ng kapangyarihan ni Gloria na kaya niyang ilipat ang langit at lupa. Damang-dama ni Yusuf ang nakakatakot na umaalon na kapangyarihan sa loob ng katawan ni Gloria. Nakakakilabot yan. Para akong diretsyong nakatingin sa isang super spiritual na leyline. Sa sandaling ito ay sumabog, ang buong mundo ay babagsak. Walang makapagliligtas nito. Ang katotohanan sa wakas ay bumabagsak na walang sino man ang makakapagligtas nito. Sumuko na ako at hinintay na lang ang katapusan ng buhay ko noon, pero nawalan na ako ng pag-asa ngayon. Siguro may pagkakataon si ministro na pigilan si Gloria bago ang kanyang pinakabagong tagumpay kung babalik siya, ngunit imposible na ngayon. Walang makakapidyo sa kanya ngayon. Ang paglipol lamang ang naghihintay sa Ecclesiastic Order. Kahit na natagpuan ng ministro ang Celestial Gate at nakamit ang mas mataas na kaharian, makikita na lamang niya ang mga guhol ng Ecclesiastic Order kapag bumalik siya. Ang lahat ay walang kabuluhan noon. Naiinip na ang Bone Grandmaster. Dapat ba tayong magsimulang gumawa ng isang hakbang laban sa Ecclesiastic Order? Walang nagmamadali. Ilabas ko muna ang balita tungkol sa CITES. Hayaan silang mag-away at pilayin ang isa't isa. Ngumisi ng masama si Gloria. Ngayong mayroon na akong sukdulang kapangyarihan, kaya kung patayin ang sino mang gusto ko, ngunit iyon ay magiging masyadong boring. Saan ang saya sa paggawa niyan? Mas gusto kong gumamit ng mga taktika. Napakasarap sa pakiramdam ng pagkakaroon ng ganap na kontrol sa iba. Ang kailangan ko lang gawin ngayon ay umupo at manood habang ang lahat ng nasa kontrol ko ay nagkatay ng isa't isa sa isang patayan. Iyon ay magiging isang visual na kapistahan. Ang paglalaro ng mga ito ayon sa aking kalooban ang pinakamataas na antas. Maliban kay Levi, wala akong interes na patayin ang iba. Masyado silang mahina, pati si Solocus. Nakakatamad na patayin siya. Higit pa, ang natitira. Bago umalis, sinulyapan ni Gloria si Sonia at ang dalawa pa. I told you guys earlier on that I would let you witness my growth and how I would slaughter Levi before your eyes. Maghintay lang ng kaunti, malapit na dumating ang araw na iyon at gagamitin ko ang espada niya para wakasan siya. Lumingon siya sa top 10. Mukha kayong nalulungkot. Haha, hindi ba dapat masaya kayong lahat? Ako ang kumuha ng iyong espiritual na buto upang makamit ang mas mataas na antas kaysa sa iyong naiisip. Kung wala ako, maaari ka lang tumigil sa level ni Master Yusuf. Pero, nakikita mo ba ako ngayon? Ako ang pinakamalakas sa lahat ng kasaysayan ng Ecclesiastic Order. Ang pagkakaroon ng iyong espiritual na mga buto sa loob ko ay ang iyong pinakamalaking karangalan. Dapat ipagmalaki mo ang iyong sarili. Tumawa si Gloria. Baliw. Isa kang ganap na baliw.
Sigaw ni Top 10 sa galit. Ang kanilang galit ay nagpasiklab lamang sa saya ni Gloria. Nagpakawala siya ng panibagong halakhak ng maniacal na pag-alis. Bumalik si Gloria sa West Pavilion na may halong ngiti. Nakakunot ang noo niya habang nakatingin sa mga langgam na gumagapang sa paligid. Iyon ang kanyang pagtingin sa iba pang miyembro ng Ecclesiastic Order. Maging ang mga katulad ni Solocos ay mga langgam lamang, hindi banggitin ang iba pa. Maganda ang mood mo, Gloria. Nakikita kong tuwang-tuwa ka, tanong ng mga miyembro ng West Pavilion nang makita nila ang malawak na ngiti sa mukha ni Gloria. Hindi sumagot si Gloria sa kanila at nanatiling nakangiti. Ang hukbo ba ng mga langgam ay nangangahas na tanungin ako. Si Solocos ay piseng na kinakabahan. Ano ang dapat kong gawin? Malapit nang malantad ang CITES. Gayunpaman, wala pa rin akong ideya kung paano mapipigilan na mangyari iyon. Iminungkahi ni Magdalena, paano kung gumawa tayo ng hakbang ngayon? Hampasin ang Ecclesiastic Order kapag wala silang bantay. Kukunin namin ang sino mang sumuko at papatayin ang hindi sumuko. Ang pagkakaroon ng buong Ecclesiastic Order na isumite sa amin ay hindi makatotohanan, ngunit ito ay gagana kung mayroon kaming kalahati ng mga ito. Maaari nating patayin ang mga sumusuway sa ating mga utos. Isang tislap ng kalupitan ang sumilay sa mga mata ni Magdalena. Tumanggaw si Solocos. Kumbaga, yon ang dapat gawin. Makukuha lang namin ang kompletong kontrol kung gagamit kami ng karahasan para kontrolin ang Ecclesiastic Order. Ipaalam sa CITES at sa mga lihis na angkan para maghanda, malapit na tayong gumawa ng hakbang. Ang layunin natin ay alisin ang Ecclesiastic Order. Sinalo ni Gloria na nakikinig sa labas ang bawat salita ng lihim na plano ng dalawa. Hindi ko alam na may iba pang lihis na angkan bukod sa CITES. Kaya't nagsanib puwersa sila at itinanam sa Ecclesiastic Order bilang mga especially iya. Huwag mo nang isipin ang paggawa nito. Ipapadil kita ni Levi, ungol ni Gloria. Tiwala si Gloria na nasa ilalim niya ang lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3507. Sa paghihintay ng isang magandang palabas. Lahat ng tao, pati si Levi, ay magiging mas ilyes sa aking mga kamay. Inaasahan niya ang sandaling magpakita siya ng sarili, na walang alinlangan na kawili-wiling pagmasdan. Binilisan ni Solocos at ng kanyang partido ang kanilang mga paghahanda upang kumilos sa isang sandali. Pagkatapos ay may natuklasan si Gloria sa kanyang mga pagsisiyasat na lubos na ikinagulat niya. Sa hitsura, si Solocos ay isang especially iyan na nakatanim sa loob ng Ecclesiastic Order ng Orthes noong unang panahon. Siya ay lumaki sa Ecclesiastic Order, pagdating sa kanyang kabataan. Ang Orthes, sa kabilang banda, ay ang lihis na angkan na winasak ng Ecclesiastic Order. Ang sawa na lumalamon sa langit ang sagisag ng angkan. Magsisimula na sana ang plano ng Orthes na sirain ang Ecclesiastic Order ngunit sa halip ay nabura sila. Nagawa ni Solocos na iligtas si Magdalena sa isang kritikal na sandali. Bagaman buntis na siya noon, hindi si Solocos ang ama kundi ang pinuno ng CITES. Ilang taon bago ito, ang CITES at ang Orthes ay bumuo ng isang malakas na alyansa sa pamamagitan ng kasal ng pinuno ng CITES at Magdalena, isang babae mula sa Orthes. Nagbunga ang kanilang pagsasama sa isang bata na ang mga ugat ay dumaloy sa dugo ng magkabilang angkan. Gayunpaman, ang pinuno ng CITES ay kinuha ng ministro ilang taon na ang nakalilipas, na hindi alam kung nasaan siya. Balak na gumawa ng isang ekskursyon, ang ministro ay nag-aalala na ang CITES ay nagbabanta sa Ecclesiastic Order. Malaking banta ang presensya ng kanilang makapangyarihang kalaban sa kanyang pagkawala. Dahil dito, hinamon niya ang pinuno ng CITES sa isang tunggalian. Pagkatapos, sabay na umalis ang mag-asawa. Iyon ang huling narinig o nakita ng sino man sa kanila. Ang ilang mga alingaw-ngaw ay nagmumungkahi na ang ministro ay pinatay ang pinuno ng CITES, habang ang iba ay nagsabi na ang ministro at ang pinuno ng CITES ay nagsanib puwersa upang hanapin ang maalamat na Celestial Gate upang makamit ang mas mataas na antas ng karunungan sa paghahanap ng nawawalang kapangyarihan na umiral lamang sa mga alamat. Gayunpaman, nang wala na ang pinakamakapangyarihang mga mandirigma ng parehong organisasyon, ang Ecclesiastic Order at ang CITES ay nagtamasa ng isang estado ng bihirang kapayapaan noon. Ang Orthes ay nawasak kaagad pagkatapos. Upang maprotektahan ang tagapagmana ng CITES at ng Orthes, inayos ni Solocos na pakasalan siya ni Magdalena sa ilalim ng bagong pangalan.
Ligtas na naihatid ang anak ni Magdalena na si Xylas. Siya ay anak ni Solocas sa pangalan. Bilang tunay na Panginoon ng parehong lihis na angkan, ang kanyang karapatan sa dugo ay nagbigay sa kanya ng pamumuno sa Orthes at sa Cites. Kung hindi, si Solocas ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan sa ibabaw ng Cites. Malinaw na ang lahat ngayon. Ang nawalang lihis na angkan ay itinanam sa loob ng Ecclesiastic Order at nabuo ang isang pakikipagtulungan sa Invincible Clan, na nagpapaliwanag sa kawalan ng aktibidad ng Cites. Pinaplano nilang sirain ang Ecclesiastic Order mula sa loob. Napatawa si Gloria sa tuwa nang marinig ang balita. Sino ang mag-aakala na ang mga miyembro ng lihis na angkan ang kumokontrol sa Ecclesiastic Order? Walang maniniwala, at nilayon nilang ilagay ang kanilang plano sa agarang aksyon. Dapat bumagsak ang Ecclesiastic Order, pahayag niya, at dapat ako ang gagawa nito. Walang sino man sa inyo ang karapat-dapat. Sinimulan ni Gloria na ipalaganap ang balita pagdating niya sa Girton. Makinig ka. Dapat si Levi ang unang makakarinig nito bago ang iba pang bahagi ng Ecclesiastic Order. Gusto kong lumunin ng kaguluhan ang lahat. Matapos ihatid ang kanyang utos na maghasik ng kaguluhan, naghintay si Gloria ng magandang palabas. Magsisimula na ang masaker sa ilalim ng kanyang kontrol. Ito ay magiging isang kasiya siyang palabas. At the same time, nasasuri ko ang galing ni Levi sa pakikipaglaban. Bagamat naunawaan ni Gloria na hindi sapat ang kapangyarihan ng Cites o ng Ecclesiastic Order para pilitin si Levi na ipakita ang tunay na lawak ng kanyang kapangyarihan, hindi siya nagmamadali. Nasasuri ko rin kung gaano ako kalakas kumpara sa kanya. Pinapatay nito ang 2 ibon gamit ang isang bato para sa munting palabas kong ito. Higit pa riyan, umasa si Gloria na magagawa niya itong durugan na parang langgam. Gayunpaman, iginiit niya na dapat niyang lipulin si Levi dahil ito ay makakasama sa kanya na tiisin ang napakalaking pressure. Hindi nagtagal, dinala ng North Pavilion ang balita ng Cites kay Levi. Ano? Ang Cites ay nagtatago sa loob ng Ecclesiastic Order. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3508. Ang Cites Strike. Miyembro ng Deviant Clan si Solocas. Ang naglipat ng mga kapatid na buto ng aking mga anak ay ang anak ni Solocas. Galit na galit si Levi nang marinig ang balita. Paano ko nahanap ang mga taong ito na kasama nila na nakatago sa loob ng Ecclesiastic Order sa lahat ng panahon? Sa pagbanggit ng Cites, naalala ni Levi ang paghihirap na dinanas ni Asher Dragon at ng kanyang barkada. Ako ay sumumpa na sa kanilang mga ganid na gawa ay mabayaran ng kanilang dugo, kahit na sino ito. Ang sandali para sa paghiganti ay dumating na sa wakas. Ang pag-iisip ng paghihiganti laban kay Cites ay lumamon kay Levi noon, na naging sanhi ng paghahanap para sa iba pang puwersa na naiwan sa mga sulok ng kanyang isip. Una, kailangan kong lipulin ang Cites. Mamamatay ang Cites sa kamay ko. Lahat ng kasangkot ay magdaranas ng parehong kapalaran. Nagsimulang magmukhang baliw si Levi. Hindi nagtagal, nagtipon sina Zoe, Forlivia, Asher Dragon, at ang kanyang mga kasama. Makinig ka, natuklasan namin kung saan nagtago si Cites, at agad kaming maghihiganti. Namutla si Asher Dragon at ang kanyang grupo sa deklarasyon ni Levi. Ang paghihiganti sa kanilang sarili sa pamamagitan ng paghiwa piraso sa salarin ang tanging naisip nila. Ang grupo ay napuno ng mamamatay tao na layunin na may pagkakataon na gawin ito sa wakas ay nagpapakita ng sarili. Bawat isa sa kanilang mga mukha ay nababalot ng galit. I claim natin ang dugo nila ngayon. Maging si Floyd ay natarante sa tugon ni Gloria ay naglagay sa kanya ng magandang kalooban. Ito ay natural na siya. Masyadong, gusto ang kanyang sariling paghihiganti. Tumango si Levi. I will lead you there. Sa ngayon, ipapaubaya ko na sila sa iyo. Agad na umalis ang grupo sa pangakong iyon. Samantala, isasagawa na ni Solocas at ng kanyang partido ang kanilang mga plano. Ang usapin ay hindi na maantala ng mas matagal dahil naramdaman nila ang nalalapit na paghahayag ng pagkakasangkot ng Cites sa Holy Guild. Hindi nagtagal, ang mga mandirigma ng Cites at ang iba pang mga lihis na angkan ay natipon lahat. Ginawa ni Solocas ang lahat ng mga pagsasaayos mula sa loob ng Ecclesiastic Order. Pinaalis niya ang mga mandirigma na hindi sumunod sa kanya habang ang iba ay itinataguyod sa kanyang layunin.
Maglulunsad lang kami ng pag-atake kapag tama na ang oras. Ginamit din ang mga Pakana ng maling direksyon upang manipulahin ang kanilang mga nag-iisang mandirigma na hindi maaaring sapilitang mapasuko sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila sa ibang lugar. Ang tagumpay ay ang tanging pagpipilian sa pagkakataong ito. Nga pala, unang taong dapat nating patayin ay si Master Yusuf. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Solokas. Kahit si Magdalene ay naramdaman ang bigat ng misyon. Bagamat marami sa loob ng Ecclesiastic Order ay maaaring piliin na sundin sila sa kabila ng pagtuklas ng kanilang tunay na pagkakakilanlan, si Yusuf ay tiyak na hindi makikinig sa damdamin ni Sites. Kapag nagdeklara sila ng digmaan laban sa Ecclesiastic Order, si Yusuf ang magiging nakikitang hadlang at kaaway nila dahil kaya niyang sirain ang kanilang mga plano. Iyon ang dahilan ng pagmamadali upang maalis si Yusuf. Bagamat hindi kayang talunin ni Solokas si Yusuf, maaari niyang talunin ang huli sa pamamagitan ng paghuli sa kanya. Hindi nagtagal, umalis sina Solokas at Magdalena kasama ang kanilang anak sa likuran nila. Si Xylas, na ang mga elemental na pagsusuri na buto ay matagumpay na naisama, natagpuan ang kanyang kapangyarihan na tumutugma kay Solokas. Kasama nila ang 8 elite na mandirigma ng Sites na nagbabalat kayo bilang mga miyembro ng Holy Guild. Dumating ang grupo sa Medical Guild para makitang normal pa rin itong tumatakbo. Master Solokas, dumating ang kanilang kinatawan upang tanggapin siya. Hindi ba lumabas si Master Yusuf? Tanong ni Solokas. Hindi, buong araw siyang nasa loob, sagot nila. May magagawa ba kami para sa iyo, Master Solokas? Hindi, kakausapin ko mismo si Master Yusuf. Ito ay isang kagiat na bagay. Mabilis na pumasok si Solokas nang walang ibang salita. Ang natitira sa kanyang partido ay hindi gumawa ng isa pang hakbang na pasulong sa pagdating sa Medical Guild, dahil ito ay pribadong turf ni Yusuf. Halika na. Pinangunahan ni Solokas ang kanyang grupo at dumating sa pasukan ng pangunahing bulwagan. Ano? Ang una nilang nakita ay 2 katawan. Sila ang mga alagad ni Yusuf na namamahala sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Medyo matagal na silang patay sa itsura nito. May nangyari. Pumasok si Solokas sa loob. Wala nang mahanap si Yusuf. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3500 Pahayag. Mukhang wala na si Master Yusuf. Para sa isang napakatagal na panahon, tila. Ang grupo ay nagsagawa ng isa pang masusing paghahanap sa pangunahing bulwagan ng Medical Guild at walang nakitang bakas sa kanya. May mali. Tingnan mo, wala na ang mahiwagang gamot ng Medical Guild. Napabulala si Magdalena sa pagkakatuklas ng isa pang problema. May sumalakay sa lugar na ito. Tamang-tama, wala kahit isang scrap ng mahiwagang gamot ang natagpuan sa mga medical cabinet at mga lihim na kompartimento ng pangunahing bulwagan. Kahit na ang mga storage compartment para sa pinakamahalagang mahiwagang gamot ay walang laman. Napalunok si Solokas nang maramdaman niyang lumubog ang kanyang puso. Bukod sa pagpatay kay Yusuf, ang isa pang dahilan niya sa pagpunta ay para kontrolin ang Medical Guild. Sa pamamagitan ng supply ng mahiwagang gamot mula sa Medical Guild, ang kapangyarihan niya at ng Sites ay tataas sa ibang antas. Ang gamot ang gusto ko. Gayunpaman, ang lahat ay wala na ngayon. Anong nangyayari? Anong nangyari dito? Nasaan si Master Yusuf? Nasaan ang mahiwagang gamot? Naging balisa si Solokas. Nakuha kaya ni Master Yusuf ang lahat ng mahiwagang gamot at umalis sa Holy Guild. May nahulaan. Umiling si Solokas. Imposible. Bago umalis ang ministro, iniwan niya ang Ecclesiastic Order sa mga kamay ni Master Yusuf, kaya siya ang huling taong aalis. Higit pa rito, hindi niya sana pinatay ang sarili niyang mga alagad. Lumabas si Xylas para sa isa pang round ng inspection at bumulalas pagkaraan ng 1 minuto. Hindi natin ito matutuklasan kung hindi tayo pumunta dito ngayon. Kahit na ang Holy Guild ay ni-raid na, at lahat ng kayamanan nito ay wala na. Sina Solokas at Magdalena ay nagpalitan ng isang sulyap at dumating sa isang kagyat na paghahayag. Si Yusuf ay hindi mawawala sa kanyang sarili. Malamang may dumukot sa kanya. Dapat ay kinuha din nila ang mga kayamanan ng Holy Guild at ang mahiwagang gamot ng Medical Guild. Sino ang magkakaroon ng kapangyarihan na gawin ito?
Dahil ang mga kakayahan ni Yusuf ay pangalawa lamang sa ministro, inakala ni Solokos na ito ay isang nilalang ng hindi pangkaraniwang lakas at impluensya na nag-alis sa kanya nang walang paunawa sa kanilang sarili. Ito ay simpleng hindi maisip. Ito ay maaaring isang tao ng Levi's kalibre. Bumuhos ang malamig na pawis sa likuran ni Solokos, Magdalena, at ng kanilang mga kasama. Mukhang walang sikreto ang Holy Guild, ang sabi ni Xylas, para ang mga pagkalugi na mangyayari sa Medical Guild at sa Holy Guild ay hindi napapansin. Bukod sa malaking kapangyarihan ng salarin na gawin ito, alam din nila ang mga panloob na gawain ng Holy Guild. Ito ay malamang kung paano nila pinamamahalaan ang lahat ng palihim na ito ay hindi natuklasan sa loob ng mahabang panahon. Ang balita ay nagpapadala ng panginginig sa gulugad ni Solokos habang ang isang pakiramdam ng pag-aalinlangan ay bumabalot sa kanya. Hindi maganda yan. Ang mga salita ni Xylas ay nagdulot ng kirot sa kanyang gulugad. Ang taong responsable sa pagkuha kay Yusuf ay hindi lamang makapangyarihan ngunit pamilyar sa lahat ng bagay sa loob ng Holy Guild. Sila ay dapat na isang tao sa loob ng Ecclesiastic Order. Dapat ay sineseryoso ko ang payo ni Levi na imbestigahan ang West Pavilion bago siya umalis. Di asterisk man ito. Itinuro ng paghahayag ang katotohanan na mayroon pa ring kapangyarihan na kahit siya ay hindi alam sa loob ng Ecclesiastic Order. Sa pag-iisip na siya lamang ang especially iya sa Ecclesiastic Order, hindi inaasahan ni Solokos ang isa pang especially iya o higit pang nakatanim sa loob ng utos. Tama si Levi. Dapat nakatago sila sa West Pavilion. Ang higit na nakakatakot ay ang lubos na kamangmangan ni Solokos tungkol sa usapin para sa pagiging bulag na naakay na ipalagay na ito sa Esoteric Guild. Iyon ang gusto nilang paniwalaan natin. Nakarating din si Magdalena sa konklusyong iyon. Matapos magpalitan ng isa pang sulyap, marahas silang kinilig. Ang hindi nakikitang puwersang ito ay dapat nakilala ang banal na guild sa loob at labas na kinuha ang mga kayamanan nito at ang mahiwagang gamot ng Medical Guild nang walang nakakaalam. Malaki ang posibilidad na ang punong tanggapan ng CITES ay nalantad na. Alam na ito ng mahiwagang puwersa at paunti-unti na lang itong naglalabas ng balita ngayon. Sa katunayan, alam nila ang lahat at ito ay dapat kung paano nalaman ang CITES. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3510. Bilangin mo ako. Sa kabila ng kanilang pananalig na ang pagtatago sa Holy Guild ay magbibigay sa kanila ng sapat na proteksyon, si Solokos at ang kanilang grupo ay natakot na isipin na hindi nila nakikitang kaaway ay alam na ang lahat. Ito ay isang kalamidad. Pakiramdam ni Solokos ay parang isang makamandag na ahas ang nakatingin sa kanya sa sandaling iyon. Ang pakiramdam na ang bawat galaw niya ay pinagmamasdan ng mga masasamang mata na hindi niya nakikita ay nabigla sa kanya. Ang mga matatanda ng West Pavilion ay katamtamang makapangyarihan. Sino pa kaya ito? Biglang napagtanto ni Solokos na may mali. Panahon na para umalis, sigaw niya, lumukso sa pagkilos habang namumutla siya. Nasa panganib tayo. Dapat ay kumilos na tayo bago malantad kung tayo ay aalis sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa Ecclesiastic Order. Kung ang hindi nakikitang puwersa na kumokontrol sa lahat ay alam ang tungkol sa aming intensyon ng maaga, kung gayon ang aming presensya ay naglantad sa amin sa halip. Sisingilan. Isang sunod-sunod na sigaw ng labanan ang tumunog mula sa labas ng Medical Guild sa sandaling iyon, na nagpapahayag ng pagdating ng hukbo ng Ecclesiastic Order. Pinalibutan sila ng mga piling mandirigman ng Holy Guild at ng Detention Center, at ganoon din ang nangyari sa punong tanggapan ng CITES. Si Solokos at ang kanyang grupo ay natigilan sa kung paano sila binalingan ng mga mesa. Sa una, ang kanilang sorpresang pag-atake ay sapat na upang ibagsak ang Ecclesiastic Order na may kasalukuyang lakas ng puwersa ng CITES. Gayunpaman, ang mga gawain ay ibinalik. Nagkakagulo tayo. Hindi ito bahagi ng plano. Magiging mapalad tayo kahit na makaalis sa lugar na ito ng buhay. Solokos ay ang especially iya na itinanam ng Orthes sa Ecclesiastic Order. Si Magdalena at Xylas ang mga nakaligtas sa Orthes. Ang CITES at ang iba pang mga deviant clans ay nakatago sa loob ng Holy Guild. Ang ilan sa loob ng karamihan ay nag-anunsyo ng nagpapatunay na ebidensya, na labis na ikinagalit ng iba pang miyembro ng Ecclesiastic Order na walang kamalayan sa balita. Matagal na rin kaming sinakian. Ito ay isang karanasan na hindi maaaring tiisin.
Dahil sa galit na galit, determinado silang maghiwalayin si Solocos at ang kanilang grupo. How dare you kill members of the medical guild, Solocos? Pati si Master Yusuf ay namatay sa kamay mo, hindi ba? Higit pa rito, wala na ang mahiwagang gamot sa loob ng medical guild at ang mga kayamanan ng Holy Guild. Ni-raid mo na sila, hindi ba? Inayos ni Gloria na ang lahat ng sisihin ay ibigay kay Solocos at sa kanyang mga tauhan. Tapos na. Hindi ko na maipagtanggol ang aking sarili at malilinas ang aking pangalan sa lahat ng bagay na nakalantad sa ganoong paraan. Sa pagkawala ni Yusuf, dalawa sa kanyang mga alagad na nakahandusay sa sahig, at ang nawawalang mahiwagang gamot ng medical guild, si Solocos at ang hitsura ng kanyang partido sa pinangyarihan ng krimen ay praktikal na tinatakan ang kanilang kapalaran. Ang grupo ay nahulog sa kawalan ng pag-asa na hindi man lang sila nabigyan ng pagkakataong patunayan ang kanilang kawalang kasalanan. Hindi kami yon. Na-frame na tayo. Time na protesta ni Xylas. Kahit na aminin na kami ay mga miyembro ng Deviant Clans, hindi namin aaminin na nagawa namin ang lahat ng ito. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsusumamo ay nahulog sa mga bingi sa pandinig ng mapanghimagsik na hukbo na naninindigan na nagsisinungaling si Xylas. Hindi lang iyan, patuloy ang mga tinig ng akusasyon. Ang pagkawala ng nangungunang 10, ang pagkamatay ng 3 sage ng North Pavilion, at ang 4 na batong panulok na banal na kasangkapan ay ang lahat ng kanilang ginagawa. Na-frame pa nila ang Esoteric Guild at nagudyok sa Ecclesiastic Order na magsisimula ng digmaan sa Esoteric Guild. Ito na ang plano nila noon pa man. Upang ang Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild ay makipaglaban sa isa't isa habang ang Cites ay sumisilip at talunin ang mga mahihinang mandirigma. Mayroon kaming dapat pasalamatan ni Master Levi sa pag-iingat sa amin laban sa iyo. Maging ang mga krimeng ginawa ng iba ay nakatambak sa atin. Mukhang nalalapit na ang labanan. Hindi mahalaga kung ano ang dapat nating sabihin sa puntong ito, idineklara ni Solocos sa Stoic Resignation. Kung gayon, magyera tayo. Sa tingin mo ba mapipigilan mo kami? Dahil ang Ecclesiastic Order ay kulang sa kakayahan na manlalaban, ang puwersa ng Cites ay malinaw na mas nangingibabaw. Bilang karagdagan sa pagkawala ni Yusuf, tiwala si Solocos sa kanyang mga pagkakataong lumaban sa kanyang paraan. Gayunpaman, tumahimik ang mga puwersa ng Ecclesiastic Order. Hindi natin kayang tanggapin ang laban na ito. Paano kung sumali ako sa kanila? Sabi ng isang boses na biglang parang kulog. Dumating si Levi, nasa gilid si Asher Dragon at ang kanyang grupo. Nako, tapos na tayo para sa. Ang pagkakita kay Levi ay naging dahilan upang si Solocos ay walang makitang pag-asa kundi ang kawalan ng pag-asa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3511. Ikaw ay mapahamak. Sa simula, si Solocos ay natatakot na harapin si Levi ng mag-isa. Ang kanilang maikling pagtatagpo noong nakaraang panahon ay natigilan na si Solocos sa nakakatakot na lawak ng kapangyarihan ni Levi. Kakailanganin ang bawat onsa ng lakas kahit na magkaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Ang kanilang pagkatalo ay nalalapit na sa pagsasama ng Ecclesiastic Order. Nahadyap ng paningin ng pangalawang Asher Dragon at ng kanilang grupo ang mga Cites. Nakaramdam sila ng pait at galit na halos mabuka ang kanilang mga ulo sa galit at sakit sa alaala ng pahirap at hindi mabata ang sakit na kanilang naranasan. Lumitaw sa kanilang isipan ang mga kislap ng pangyayari noong araw na iyon, na nagbabantang lalamunan sila. Isang hindi malinaw na pakiramdam ng kakulangan sa ginhawa ang bumabalot sa kanilang lahat. Nanlalaki ang kanilang mga mata sa galit nang makita si Solocos at ang kanilang grupo. Sila ay nanginginig ng hindi mapigilan habang ang malamig na pawis ay nagsimulang tumulo sa kanilang mga damit. Sila na, bagamat hindi nila masyadong makita ang kanilang mga mukha, nakilala ni Asher Dragon at ng kanilang grupo ang kanilang mga kasuotan dahil kahit ang pattern ng pagbuburda nito ay nabahiran sa kanilang subconscious mind. Siguradong sila na, hinding-hindi namin ito makakalimutan. Sa sandaling iyon, si Asher Dragon at ang kanyang grupo ay nakilala ng mga punyal kay Cites. Hindi na sila natatakot sa lihis na angkan na pumutol sa kanila, nakaramdam na lamang sila ng galit at pagnanasang maghayganti. Hindi na kami natatakot, gusto namin ang kanilang dugo. Naunawaan ni Levi na hindi pa sila gumagaling mula sa trauma.
Ang tanging paraan upang ganap na maalis ito ay ang paghihiganti nila sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagharap sa kanilang mga takot at pagpatay sa kanilang mga nang-aabuso. Bagaman isang madaling gawain para sa kanya na lipulin ang CITES, nadama ni Levi na mahalaga para sa kanyang mga kapatid na gawin ang kanilang sariling paghihiganti. Iyon lang ang paraan para maalis ang kanilang takot. Sila ba? Tanong ni Levi kay Asher Dragon at sa iba pa. Oo, sila yon. Ramdam ni Asher Dragon at ng kanilang grupo na napunit ang sugat sa kanilang puso. Siguradong sila na. Parang kidlat, isang kidlat ng labis na takot ang tumama sa lima nang ang kanilang mga tingin ay tumama sa likuran at bumagsak kay Xylas. Ito ay isang anino sa ating pag-iisip na hindi natin aalisin habang tayo ay nabubuhay. Siya ang kumuha ng ating mga paglilinis na buto sa pamamagitan ng puwersa at inilipat ang mga ito sa kanyang sariling katawan. Bagamat si Xylas ang nanatiling nakikita nilang takot, ikinagalit nila ang kanilang mga sarili na naglalagay ng buto sa kanyang katawan. Siya yon, boss. Siya ang nagnakaw sa atin ng ating paglilinis na mga buto. Gusto ko siyang patayin, boss. Dapat mamatay siya sa kamay ko. Siya ang paksa ng ating mga bangungot. Kahit na hindi nila nakita ang kanyang mukha, ang kanyang silhouette, at ang kanyang aura ay naging malinaw sa sandaling iyon na parang kilala na nila noon pa man. Bumaba kay Xylas ang mga tingin ni na Levi, Floyd, at iba pa. Magaling. Aangkinin natin ang kanilang dugo ngayon. Sigaw ni Levi. Nangako na ako sa inyo noon pa, mga kapatid, na ipaghihiganti ko kayo. Sa pagkakataong ipinakita, sisiguraduhin kong matagumpay ang iyong paghihiganti. Walang makakapidyo sa atin sa paglabas ng dugo ngayon. Ito ang pinakamahalagang pangako ko, Levi, na ipinangako ko sa iyo. Tutuparin ko ang pangako ko sa mga kapatid ko. Ang ating kaaway ay mamamatay ngayon, at walang makakapidyo dito. Itinoon ni Levi ang nakamamatay na tingin kay Xylas. I don't care if everybody else escapes, basta may iwan si Xylas. Kahit ang Diyos ay hindi na siya mailigtas ngayon. Bagamat isang mabigat na kalaban si Xylas, nahirapan siyang huminga na parabang ang bigat ng 10 bundok ay idiniin sa kanya ng mamarkahan ni Levi. Nagugat ang buong katawan niya sa kinatatayuan sa takot, pakiramdam ni Xylas na parang napunit siya sa titig ni Levi mag-isa. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3512. Ilagay sa harap. Ito ay sobrang nakakatakot. Siya ay humihingal, at siya ay nasa bingit ng isang mental breakdown. Habang tinitingnan niya ang uhaw sa dugo na tingin ng kabilang partido, alam niyang mapapahamak siya. Walang paraan na makakalabas siya ng buhay sa pagtatapos ng araw. Kahit ang Diyos ay hindi makapagliligtas sa kanya. Nakakakilabot. Bukod dito, alam niyang hindi siya mamamatay sa simpleng kamatayan. Siya ay pahihirapan ng walang katapusang bago dumating ang Grim Reaper para sa kanya. Mas masahol pa sa kamatayan ang tadhana. Dudurugin nila siya at pira-piraso. Hindi niya maisip kung ano ang magiging kinabukasan niya. Hindi. Ayokong mamatay. Ayokong pahirapan. Iiyak na sana si Xylas Guren. Nanginginig ang kanyang katawan. Naisip niya na siya ay hindi magagapi sa pagkuha ng elemental na espiritual na buto. Siya ay papatayin bago pa man niya maipakita sa sino man ang kanyang mga kakayahan. Sa katunayan, kailangan niyang mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Ay, hindi. Bakas sa mukha ni Xylas ang gulat. Pagkatapos ay pinalo niya ang kanyang ulo sa gilid upang tingnan si Solocos at ang iba pa. Gayunpaman, si Solocos at ang iba pa ay pantay na natakot sa kanilang talino. Alam ni Solocos kung gaano kalubha ang sitwasyon. Hindi lang si Xylas ang mamamatay kundi silang lahat. Wala sa kanila ang makasigurado na makakalabas sila ng buhay sa sitwasyon. Maliban na lang kung may nangyaring milagro. Gayunpaman, paano maaaring lumitaw ang isang himala nang wala saan? Sino kaya ang makakapidyo kay Levi? Ito ay isang labanan na hindi dapat ipaglaban. Ang kailangan nilang gawin ay curry favor sa kanya. Kaya, agad na sumigaw si Solocos, Mr. Garrison, hindi mo naiintindihan ang lahat. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Isang hindi pagkakaunawaan. Gulat na napalingon sa kanya ang lahat. Walang alinlangan na siya ay nauugnay sa CITES. Kaya naman, paano magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan? Hindi pwede. Ngumiti si Levi.
Ano kayang hindi pagkakaunawaan? Hindi mo sasabihin sa akin na maling tao ang napuntahan natin at hindi ikaw iyon, di ba? Agad umiling si Solocos. Siyempre hindi. Makinig sa akin, Mr. Garrison. May puwersa sa likod namin at mga pawn lang kami. Ngayon, nakasangla ka na rin. Tumanggaw si Levi bilang pagsang-ayon. Alam kong nakasangla ako. Mas nauna kong naisip ang pagkakaroon ng puwersang ito kaysa sa iyo, at napag-alaman kong nasa West Pavilion sila. Gayunpaman, haharapin ko sila pagkatapos kong patayin kayong lahat. Mabilis na umiling muli si Solocos. Hindi pwede, Mr. Garrison. Ang gusto ng mga taong ito na gawin natin ay lumaban tayo sa isa't isa. Sa ganoong paraan, makakaupaw sila at makakapag-relax bago magpakita bilang mga nanalo. Hindi tayo maaaring maging tanga, at hindi natin hahayaang gamitin nila tayo kahit anong gusto nila. Mr. Garrison, ang dapat mong gawin ngayon ay makuha sila. Sila ang pinakamatinding kaaway natin. Ayusin na natin ang mga sama ng loob natin pagkatapos nito. Ito ay pareho para sa iba pang mga pangunahing paksayon tulad ng Ecclesiastic Order. Kung maglalaban tayo sa isa't isa, magdaranas tayo ng pagtatalo, at lahat tayo ay mamamatay. Ang mga salita ni Solocos ay tumama sa mga miyembro ng Ecclesiastic Order na parang isang bolt out of the blue. Sa sumunod na segundo, nagsimula silang magbulungan. Kahit na kaya nilang patayin si Solocos, hindi sila magiging mas mataas kung ang ibang puwersa ay susunod sa kanila. Ang gusto nila ay mabuhay silang lahat, ayaw nilang masira ang Ecclesiastic Order matapos patayin si Solocos. Kaya, ang mga tao ng Ecclesiastic Order ay nagsimulang mag-alinlangan. Nagsimula na naman silang mag-isip tungkol sa sitwasyon. Mula sa malayong sulok, hindi napigilan ni Gloria na magbigay ng thumbs up kay Solocos. Alam ko na, medyo witty siya, ilang salita lang, at nagawa niyang palamigan ang espiritu ng Ecclesiastic Order. Tumawa si Bone Grandmaster, ngunit hindi nito mapanghinaan ng loob si Levi at ang iba pa. Nang matanto ni Solocos na nakumbinsi niya ang Ecclesiastic Order, mabilis siyang bumaling kay Levi. Mr. Garrison, ayusin natin ang puntos sa isa't isa sa ibang pagkakataon. Kailangan nating labanan ang labanang ito, ngunit kunin muna natin ang lihim na puwersang ito. Hindi natin sila dapat bigyan ng anumang pagkakataon na makalayo dito ng madali. Gayunpaman, bakas sa mukha ni Levi ang determinasyon habang nanunuya. Ay, ayos lang. Papatayin muna kita bago ko sila patayin. Ang iyong kamatayan ay hindi makakaapekto sa anumang bagay. At saka, wala kang karapatang magtrabaho sa akin. Kahit si Floyd ay sumigaw, tama. Ang pagpatay sa iyo at paghihiganti ang aming prioridad. I screw the rest for now. Napasimangot naman si Gloria. Ang basurang ito ay alam na alam kung paano ilagay sa isang tila malakas na harapan. Patayin sila. Maghiganti ka. Sumigaw si Asher Dragon at ang iba pa. Si Levi at ang kanyang mga kasama ay handang patayin ang kanilang mga kaaway. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3513. Tuklasin ba kami ni Levi? Hindi sila maaapektuhan ng anuman o sinuman. Walang ibang mahalaga sa araw na iyon. Isa lang ang layunin nila, at iyon ay ang patayin ang lahat ng tao sa Cites para maghiganti. Walang makakapatay sa determinasyon sa kanila. Patayin sila. Nawala ang mga kulay sa mukha ni Solocos. Akala niya ay may pag-asa pa siya dahil nagawa niyang kumbansihin ang mga miyembro ng Ecclesiastic Order. Gayunpaman, masyadong determinado ang panig ni Levi sa kanilang layunin. Wala man lang siyang magawa. Lahat kayo ay dapat mamatay ngayon. Walang sino man sa inyo ang makakatakas ng buhay. Umungol si Floyd. Asher Dragon, kayong lima ay nagdusa dahil sa aking pagkakamali. Ngayon, ako ang nasa harapan para ipaghiganti kayong lahat. Handa si Floyd na maging frontline. Ang sinabi niya ay ikinagalit ni Gloria. Anong kinalaman nito sa kanya? Sino siya sa tingin niya? Hindi ba niya alam kung ano ang halaga niya? Kung wala si Levi, paano siya maghihiganti? Nasa likod lang niya si Levi, pero nagpapakatanga siya na parang siya ang may pagkanan nito. Napakawalang kwentang basura. Ang alam lang niya ay ang gumanap bilang bida. Sinusubukan pa nga niyang tumayo sa mataas na moralidad. Ngayong wala nang silbi si Floyd kay Gloria, kinasusuklaman niya ito. Sa tuwing nakikita niya ito, nangungutya siya.
Nagsisimula na siyang hindi magkagusto sa kanya. Ang bawat bahagi ng kanya ay tila pangit sa kanya, at siya ay nasusuka sa kanya. Noong una, walang nararamdaman si Gloria para sa kanya, pero ngayon, naiinis na siya kay Floyd. Sa kasamaang palad, hindi pa rin alam ng kawawang lalaki ang tungkol doon. Inihilig ng Bone Grandmaster ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon. Wala rin akong nakitang lalaking kasing confident niya. Anong biro niya? Patayin sila. Si Floyd ang unang naningil sa kanilang mga kaaway. Pagkatapos, ito ay for Livie, Zoe, at ang iba pa. Kahit na hindi sila dapat lumaban sa kanilang kalagayan, sumugod din si Asher Dragon at ang iba pa. Ang mayroon sila ay ang determinasyon na maghiganti. Patayin sila. Sa huli, ang Ecclesiastic Order ay kumilos. Pagkatapos ng lahat, ito ang perpektong pagkakataon upang lipulin ang Cites. Ito ang perpektong sandali para patayin silang lahat. Nandyan pa si Levi para harapin ang puwersang sinasabi ni Solocas. Sigurado akong magiging maayos ang lahat. Sisingilan. Sumama ka sa akin, mga tao. Nang makita iyon, alam ni Solocas at ng iba pa na hindi maiiwasan ang labanan. Kaya, kinailangan nilang maningil sa kanilang mga kalaban. Pumasok sa larangan ng digmaan ang mga elite ng Cites, pati na rin ang iba pang mga pangunahing deviant clans. Protektahan mo si Mr. Xylas. Kailangan natin siyang protektahan. Maaari tayong mamatay, ngunit kailangan ni Mr. Xylas na umalis sa lugar na ito ng buhay. Karamihan sa mga elite ng Cites ay nakapaligid pa rin kay Xylas at pinoprotektahan siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay ang inapo ng Cites at Orthes. Kung nakaligtas siya, ibig sabihin ay nabubuhay pa rin ang mga bloodline ng dalawang angkan. May pag-asa pa sana sila. Gayunpaman, si Floyd, Asher Dragon, at ang iba pa ay nagmamadaling lahat patungo kay Xylas. Maging si Levi ay lumipat. Habang pinangangalagaan niya ang Asher Dragon at ang iba pa mula sa mga pag-atake ng kalaban, nag-clear siya ng daan para sa kanila. Sa huli, kagagaling lang ni Asher Dragon at ng iba pang apat, kaya limitado ang kanilang kapangyarihan. Walang paraan na magagawa nilang maghiganti sa kanilang sarili. Kaya, gagawin ito ni Levi para sa kanila. Dahil doon, sumiklab ang isang malawakang labanan. Ito ay isang eksena na hindi pa nararanasan ng karamihan sa mga tao sa Ecclesiastic Order at ng Cites. Noong nakaraan, ang dalawang partido ay nag-aaway sa lahat ng oras. Ito ay halos tulad ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Gayunpaman, hindi na iyon pangkaraniwang tanawin. Kaya naman, hindi nakapagtataka na karamihan ay hindi pa nakasama sa isang labanan. Sa madaling salita, ito ang unang pagkakataon nilang makaranas ng ganoong kahusay na laban. Humalaklak si Gloria na nagtatago sa malayo. Siya ang nagplano ng lahat. Ang lahat sa larangan ng digmaan ay isang sangla niya. Tuwang-tuwa si Gloria sa kung paanong ang lahat ay isa lamang sa kanyang mga papel. Higit sa lahat, bagamat alam ni Levi na siya ay isang pawn, pinili pa rin niyang makisali sa laro, ang maging isa sa mga puppet ni Gloria. Iyon ay isang bagay na nagbigay kay Gloria ng matinding kasiyahan. Patayin sila. Patayin silang lahat. Ha ha ha. Patayin ang lahat ng kinasusuklaman ko. Ang kanyang katinoan ay nagsisimula ng kumawala sa kanya. Gustong-gusto lang ni Gloria na panoorin ang mga taong magkapatayan. Siya ay lasing sa rapture of the moment. Sa sandaling iyon, biglang nagtanong ang Bone Grandmaster, sabihin, sa tingin mo ba ay matutuklasan tayo ni Levi? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3514. Isang teorya lang. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, nawala ang ngiti sa mukha ni Gloria. Kung sa bagay, natigilan siya. Napagtanto ni Bone Grandmaster na mali ang sinabi niya. Akmang hihingi ito ng tawad sa kanya, sinabi ni Gloria, ayos lang kahit matuklasan niya tayo. Kung dumating ako mag-isa, hindi na niya ako natuklasan. Pero sumama na ako sa iyo kaya malamang matagal ka na niyang natuklasan. Agad na natarante si Bone Grandmaster. Ano, na-expose na ako. Ang totoo ay natatakot si Bone Grandmaster kay Levi. Muntik na siyang mahuli nang magboluntaryo siyang akitin si Levi sa labas ng Ecclesiastic Tower sa kabilang pagkakataon. Pero ayos lang. Wala siyang oras na susundan kami kahit alam niyang nandito kami.
Masyado siyang abala sa paghihiganti para sa kanyang mga kasama. Sa oras na dumating siya para sa atin, matagal na tayong wala. At saka, hindi mo kailangang matakot sa kanya kapag kasama ko siya. May kumpiyansa sa mukha ni Gloria. Dati takot siya kay Levi, pero ngayon, confident na siya na makakalaban niya si Levi. Hindi siya matatakot sa kanya kahit na ito ay magiging isang head-on confrontation. Sigurado si Gloria na kaya niyang patayin si Levi, kahit alam niya na hindi ito magiging madaling gawain. Walang paraan na matatakot ako sa kanya. Sa katunayan, si Gloria ay nag-iisip tungkol sa kung ano ang dapat niyang gawin mamaya habang pinapanood niya ang labanan. Dapat ko bang tulungan ang Cites, o dapat ko bang tulungan si Levi? Isang epikong labanan ang sumiklab. Ang magkabilang panig ay marahas nang umaatake sa isa't isa. Parehong malakas ang mga elite ng mga lihis na angkan at ang mga elite ng Ecclesiastic Order. Sa bandang huli, ilang siglo na silang nag-aaway sa isa't isa, at wala pa ring natalo sa isa't isa, parehas silang mahusay sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Gayunpaman, ang mga tao ng mga lihis na angkan ay hindi naging kasing dali ng panahon na makipaglaban kay Levi at sa kanyang mga tauhan. Maging si Floyd ay isang walang takot at matapang na kalaban. Siya ay may talino, at nagsanay siya sa pamamaraan ni Forlivia. Sa isang kisap mata ay nasa harap na siya ng iba. Sa katunayan, nakikipagpalitan na siya ng suntok sa pinakamataas na miyembro ng mga lihis na angkan. Ang iba ay naging mas malakas pagkatapos ng pagsasanay sa pamamaraan ni Forlivia. Sila ay isang tugma para sa mga elite ng mga lihis na angkan. Gayunpaman, iba ang mga bagay pagdating sa Forlivia. Masyadong malakas si Forlivia. Kahit na hindi siya legal inang sa parehong paraan na ginawa ni Gloria sa pamamagitan ng paglamon ng lakas ng kanyang mga kalaban, siya ay bumubuti pa rin sa isang exponential rate. Kung sa bagay, nasa rurok na siya ng kanyang kapangyarihan. Nakaharap siya kina Solocas at Magdalena. Nakakatakot ito. Mabilis siyang bumuti, mas mabilis kaysa sa inaakala kong gagawin niya. Maging si Gloria, na nagtatago pa sa malayo, ay hindi napigil ang iklik ang kanyang dila. Akala niya ay mas makapangyarihan na siya ngayon kaysa kay Forlivia, pero parang mabilis ang improvement ni Forlivia. Ito ay mas mabilis kaysa sa inaakala ni Gloria. Kung bibigyan pa ng panahon si Forlivia, malalampasan niya si Gloria. Sa katunayan, alam ni Gloria na ang Forlivia ay may mas malaking saklaw ng kapangyarihan kaysa sa kanya. Marami lang nalamon si Gloria. Kapag nagsimulang lumamon si Forlivia, hindi na siya maaabutan pa ni Gloria. Pagkatapos ng lahat, si Forlivia ang gumawa ng pamamaraan mismo, kaya't mas naiintindihan niya ito kaysa kay Gloria. Higit pa rito, ipinanganak si Forlivia na may lumalamon na espiritual na buto. Bukod dito, mayroon siyang orihinal. Ang isang peking tulad ni Gloria ay hindi kailanman maihahambing sa kanya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naging malamig ang tingin sa mga mata ni Gloria nang sumilay ang uhaw sa dugo ng ngiti sa kanyang mga labi. At the end of the day, ang likas na talento ay walang dapat ipagsigawan. Ito ay wala bago ito umunlad. Walang paraan na magkakaroon si Forlivia ng pagkakataong mag-evolve hanggang sa puntong magiging banta siya sa akin. Hindi nagtagal pagkatapos nito, ako mismo ang papatay kay Levi, at hindi ko pakakawalan si Forlivia. Papatayin ko siya bago siya magkaroon ng pagkakataon na maging mas mahusay kaysa sa akin. Sa makatuwid, ang lahat ay walang kabuluhan kung hindi siya magkakaroon ng pagkakataong gamitin ang kanyang likas na talento. Napangisi si Gloria sa isiping iyon. Kahit na si Forlivia ay likas na matalino, ang isa na talagang pinakamalakas ay marahil si Solocas. Gayunpaman, si Yusuf, ang pinakakinatatakutan ni Solocas, ay isa lamang langgam kay Gloria. Sa madaling salita, walang banta si Forlivia kay Gloria. Ang Azure Dragon at ang iba pa ang pinagtutuunan ng pansin ng labanan. Sa mas tumpak, ang focus ng labanan ay si Levi. Walang makakapareha sa kanilang anim. Kahit saan sila magpunta, iniiwan nila ang mga katawan ng mga mula sa lihis na angkan. Daan-daang, libo-libo, parami ng parami ang mga lihis na elite ng angkan ang natatalo. Kahit anong gawin nila, walang makakapigil kay Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3515. Ang pinakamagandang pagkakataon upang magpakitang tao.
Parami ng parami ang mga elite ng mga lihis na angkan ang nahuhulog sa lupa. Kaya, paunti-unti ang mga bantay sa tabi ni Xylas. Napalunok si Xylas. Nang tingnan niya si Asher Dragon at ang apat pa, nakita niya na parang kakainin na siya ng buo. Hindi niya maiwasang kiligin. Ito ay masyadong di-asterisk man nakakatakot. Ang bagay ay palapit sila ng palapit sa kanya. Naramdaman niya ang titig ni Levi sa kanya. Walang paraan para makatakas siya. Pinatay ni Levi ang karamihan sa mga lihis na elite ng angkan, at nag-iisang tinapos niya ang halos buong buhay nila. Iyon ang dahilan kung bakit nangunguna ang Ecclesiastic Order at si Floyd. Bukod dito, lumilinaw na sila ay lalabas bilang mga nanalo. Kung tutusin, mabilis na bumababa ang kanilang mga kaaway. Gayunpaman, ang kanilang husay sa pakikipaglaban ay hindi nagbabago. Natural, matatalo nila ang mga kalaban. Patayin sila. Ang mga elite ng Ecclesiastic Order ay nagulat, at sinimulan nilang patayin ang kanilang mga kaaway ng mas malakas. Ito ang perpektong pagkakataon para ipakita ang aming order. Hindi ito magagawa ng ating mga nakatatanda, walang sino man sa ating mga nauna ang makakagawa nito, ngunit gagawin natin ito. Malapit na nating lipulin ang ating nakikitang kalaban, ang Cites. Kami ay magdadala ng kaluwalhatian sa Ecclesiastic Order. Iuukit natin ang ating mga pangalan sa pangunahing bulwagan ng Ecclesiastic Order. Ang mga elite ng Ecclesiastic Order ay natuwa nang makita ang napipintong pagkawasak ng Cites. Kung makakamit nila ang hindi kayang gawin ng kanilang mga nakatatanda, sila ay magiging mga Diyos. Kung tutusin, sino ba ang hindi maghahangad na magbigay ng karangalan sa pamilya? Sino ba naman ang hindi gugustuhing maging taong ipinagmamalaki ng kanilang order? Sa wakas ay narito na ang pagkakataon. Nasa mismong pintuan na nila, at oras na para gawin nila ang kanilang makakaya. Lahat ay natuwa. Nasa bingit na sila ng pagkabaliw habang inilunsad nila ang kanilang sarili patungo sa Cites. Sa sandaling iyon, ang makapangyarihang mga miyembro ng Ecclesiastic Order ay sa wakas ay magtutulungan sa isa't isa. Lahat ng mga mandirigma ng Ecclesiastic Order ay sumugod at pinilit na bumalik sa mga lihis na elite ng angkan. Sa katunayan, si Floyd at ang iba pa ay pinapatay din nila ang mga kaaway sa sobrang galit. Ang tanging nasa isip nila ay ang patayin ang lahat sa mga lihis na angkan. Hindi namin ililibre ang sinuman sa kanila. Papatayin natin silang lahat. Ito ay masama. Sinubukan ni na Solocos at Magdalena na paikutin ang mga mesa nang mapansin nilang natatalo sila. Sa kasamaang palad, imposible iyon. Sa katunayan, sila mismo ay hindi makatakas sa eksena. Hindi nila akalain na ganoon pala kalakas ang babaeng nasa harapan nila. Walang bakas ng kanyang pag-alinlangan kahit na 2 tao lang ang kanyang kinakalaban. Sa katunayan, nagawa niyang panatilihin ang mga ito sa isang lugar. Bagamat hindi kayang patayin ni Forlivia ang mga ito, hindi rin makatakas sa kanya ang 2. Sa madaling salita, sila ay nasa isang pagkapatas. Hindi makatakbo sina Solocos at Magdalena. Kahit na nakikita nilang pinoprotektahan ng lesser and lesser elite si Xylas, wala silang magagawa. Sisingilan. Nang malapit nang makatakas sina Solocos at Magdalena mula sa Forlivia, dumating ang mga elite tulad ni na Floyd, Zoe, Cyrus, at Bruno. Higit pa rito, dumating na rin ang mga elder ng Ecclesiastic Order at ang nag-iisang mandirigma ng Holy Guild. Mga taksil, kailangan ninyong mamatay ngayon. Huwag iwang buhay ang sino man sa mga demonyong nilalang na ito. Matagal na silang nagsisinungaling sa atin. Sa tingin ba nila ay makakatakas sila? Hindi pwede. Hindi mabilang na mga elite ang sumugod. Si Solocos at ang iba ay walang pagpipilian kundi ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi na nila matulungan si Xylas. Maaari lamang silang umasa sa mga natitirang elite ng Cites. Habang pinagtatanggol nila si Xylas, nakatakas sila. Sina Levi, Asher Dragon, at ang iba pa ay sumugod sa kanila. Hindi kaagad papatayin ni Levi ang mga elite ng Cites, huhuberin na sana sila ng kanilang husay sa pakikipaglaban. Pagkatapos, gusto niyang hayaan si Asher Dragon at ang iba pa na patayin sila. Sa madaling salita, hahayaan sila ni Levi na maghayganti. Sa isang kisap mata, 10,000 Deviant Clan elites ang namatay sa kamay ni Asher Dragon at ng iba pang 4. Wala na halos mga lihis na clan elite sa paligid ni Xylas.
Napailing na lang sila sa takot ng harapin si Levi. Masyado siyang makapangyarihan, at hindi na nila masigurado ang kaligtasan ni Xylas. Sa kalaunan, lahat sila ay matatalo. Si Xylas ang pinaka-nakakatakot sa kanilang lahat. Ano ang gagawin ko? Ganun na lang ba ako mamamatay? Hindi nagtagal, malapit nang matapos ang labanan. Karamihan sa mga Deviant Clan elites ay patay na habang ang ibang mga partido ay nakikipagtulungan upang labanan sila. Noon, ilang libo na lamang ang natitira sa pakikibaka bago dumating ang kamatayan para sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3516. Ang Levi Effect. Hindi tulad nila, ang mga tao ng Ecclesiastic Order ay nagiging matapang sa mga pagpatay sa kanilang mga kaaway. Hindi nagtagal, ang mga lihis na elite ng angkan na lumalaban sa Ecclesiastic Order ay napatay lahat. Ang natira na lang ay ang ilang libo na sumasangga kay Xylas habang kinakalaban si Levi. Ang iba ay patay na lahat. Bukod dito, sina Solocos at Magdalena ay malubhang nasugatan pagkatapos ng pagsalakay ng kanilang mga kaaway. Ang sitwasyon ng labanan ay mas malala kaysa sa inaasahan nila. Inakala nila na ang magkabilang panig sa labanan ay magdaranas ng matinding pagkatalo, ngunit ang nangyari, ito ay isang panig na pagpatay. Halos walang napatay sa Ecclesiastic Order. Bukod dito, ang mga miyembro ng partido ni Levi ay nagkaroon lamang ng mga minor injuries. Parang ayos lang sila. Napatulala ang dalawa. Siyempre, iyon ang epekto ng Levi. Si Levi ang nagpabago sa sitwasyon sa larangan ng digmaan. Nakapatay siya ng marami at nagulat sa marami, kaya ang iba ay nagkaroon ng mas kaunting stress. Arg! Hindi nagtagal, hindi na nakalaban ni Solocos at Magdalena. Bumagsak sila sa lupa, at hindi na sila makatayo pa. Lubos silang nasa awa ng kanilang mga kaaway. Hahaha, mga tanga kayo na, ang tagal kong niloko nang hindi ko namamalayan. Ang tingin mo ba kay Levi ay Panginoon mo? Sa totoo lang, hindi naman masama na lahat kayo ay aso niya. Hahaha, sigaw ni Solocos habang tumatawa. Tapos, tumingin siya sa mga tao na parang nakatitig sa mga tanga. Parang nanalo ka, pero actually, grabe ang talo mo. Tanggalin mo yung mga masasayang tingin mo sa mukha mo. Papatayin din kayong lahat. Tiyak na ita-target ka ng lihim na puwersang iyon, at mas malakas sila kaysa kay Levi. Gayun din, ang ulo ng Sites ay hindi patay. Siya lang ang nawala. Kapag nagpakita siya, patay na karne kayong lahat. Tumawa ng malakas si Solocos. Pagkatapos ay tumingin si Magdalena kay Levi at sumigaw, Levi Garrison, anong lakas ng loob mong gawin ang isang daliri sa aking anak? Papatayin din kita. Kapag bumalik ang asawa ko, mamamatay ka na. Si Levi, napapalapit kay Xylas, ay biglang sampal sa mukha nila Solocos at Magdalena mula sa malayo. Tumahimik ka, patayin sila, utos ni Levi. Pagkatapos, tulad ng mga baliw, ang mga elite ng Ecclesiastic Order ay sumugod kay Solocos at Magdalena. Sa huli, ang dalawa ay namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Hindi man lang sila namatay sa isang piraso. Si Xylas ay nasa bingit na ng pagkasira. Sa isang kisap mata, lahat ng mayroon siya ay mawawala ng walang bakas. Kahit libo-libo pa rin ang nagpoprotekta sa kanya, walang gagana. Ang mga taong iyon ay malapit ng mamatay, at kapag sila ay namatay, siya ay mamamatay din. Bukod dito, alam niya na siya ang mamamatay sa pinakakakilakilabot na kamatayan. Nagpadala iyon ng panginginig sa kanyang gulugad habang siya ay nanginginig sa kanyang bota. Sa pagtatago pa rin, nag-click si Gloria sa kanyang dila. Hindi ko akalain na ang pangunahing kaaway ng Ecclesiastic Order, ang Sites, ay magtatapos sa ganito. Nakakalokang tanawin. Bumantong hininga din si Bone Grandmaster. Lahat ay nagbago. Ang mundo ay nagbago, at ang kapalaran ng lahat ay magbabago din. Ang susunod ay ang Ecclesiastic Order. Hehe. Humalaklak si Gloria. Suddenly, parang boring na ang lahat. Dapat ba akong magdagdag ng kaunting sprinkle sa kaganapan? Samantala, ang lahat sa larangan ng digmaan ay tumigil sa kanilang mga landas. Tahimik nilang pinagmamasdan si Levi na pinangungunahan si Asher Dragon at ang apat pa na lumapit kay Xylas. Paunti ng paunti ang mga tao sa tabi ni Xylas. 5,000, 3,000, 1,000. Hindi nagtagal, naging 500.
Ang bilang ng mga tao sa paligid niya ay lumiliit. Ang Asher Dragon at ang iba pang apat ay walang awa laban sa mga elite ng CITES. Pinatay nila ang lahat ng hamarang sa kanila. Habang pinagmamasdan ni Levi ang 12-dosenang taong nagbabantay kay Xylas, natatawa siya. Hanga ako. Pinoprotektahan mo pa rin siya kahit sa huling segundo. Si Levi ay higit na humanga sa CITES kaysa sa Ecclesiastic Order. Sa pinakakaunti, ang mga tao ng CITES ay simple ang pag-iisip. Kahit nasa bingit ng kamatayan, wala silang masyadong takot sa kanila. Nakatayo pa rin sila sa harap ni Xylas na ginagawa ang lahat para protektahan siya. Natulala si Xylas. Pababa ng paunti ang mga tao sa paligid niya. 30, 20, 10, tapos, wala. Wala ng tao sa paligid niya. Pumalakpak. Ang lakas na ipinalabas ni Levi ay nabasag ang kanyang mga tuhod at napaluhod siya. Asher Dragon, sige gawin mo ang gusto mong gawin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3517. Panahon na para sa paghihiganti. Hindi, lumayo ka. Huwag kang lalapit. Nakaluhod sa lupa, marahas na ipinilig ni Xylas ang kanyang ulo sa takot, ngunit si Asher Dragon ay lumapit lamang. Nasa bingit ng mabaliw si Xylas. Alam niya ang naghihintay sa kanya. Mamamatay siya sa isang madugong kamatayan, o marahil, mas masahol pa. Tumingin sa kanya si Asher Dragon at ang apat na iba pa na may nakakatakot na ngiti sa kanilang mga mukha, naghahanda ng lumunin ang takot na lalaking iyon. Para kay Xylas, hindi iyon hitsura ng tao, kundi ng mga ganid na hayop. Pakiramdam niya ay kakainin talaga nila ang kanyang laman ng hilaw at iinuman ang kanyang dugo ng sariwang. Ang pag-iisip tungkol dito ay sapat na upang masira ang kanyang tiyan at pahirapan siya hanggang sa mamatay. Ang kanyang kasamaan ay gagantihan ng 10 ulit, o kahit 100 ulit. Nararamdaman ng lalaki na sa bawat hakbang na ginagawa ni Asher Dragon patungo sa kanya, unti-unti nilang binabalatan ang kanyang balat. Maging ang kanyang mga buto ay parang pumutok sa ilalim ng presyon. Sa puntong iyon, hindi pa sigurado si Xylas kung naghahallucinate siya dahil sa sobrang takot. Pakiramdam niya ay natuyo ang kanyang dugo at nasunog ang kanyang espiritu. Hindi niya alam, hindi pa pala iyon ang simula ng kanyang paghihirap. Ang kanyang katawan ay nakakaranas na ng sakit bago pa man iangat ni Asher Dragon ang isang daliri laban sa kanya. Ang kanilang presensya ay sapat na upang pahirapan ang kanyang kaluluwa at pukawin ang matinding takot sa kanya. Hindi. Hindi, sigaw niya sa sobrang hibang. Nakikiusap ako sa iyo. Please, lumayo ka. Napaiyak si Xylas. Galit na hinampas niya ang kanyang noo sa lupa, nakikiusap kay Asher Dragon na iligtas siya, ngunit walang paraan na palayain siya ng ganoon lang. Walang pagkakataon na makawala siya sa pagkakataong ito. Daan-daang libong tao mula sa Ecclesiastic Order ang napapaligiran ng lugar sa isang bilog. Nasa loob ang mga tao mula sa gilid ni Levi. Nandoon lahat sina Forlevier, Zoe, Cyrus, mga alagad ni Levi, at ang kanyang mga kasama. Maging sina Mia at Winona na nag-iisang nagsasanay upang malaman ang mga pamamaraan ni Levi ay naroon lahat. Sila ay nakatuon sa kanilang pagsasanay mula araw hanggang gabi at hindi kailanman lumabas upang makita ang sinuman, ngunit hindi nila maaaring palampasin ang malaking araw. Nandoon silang lahat para saksihan ang mahalagang pangyayari kung saan naghiganti si Asher Dragon at ang apat pang iba. Sa gitna ng circle of the crowd ay silang 5 ni Xylas. Nakatayo na sila sa harap ni Xylas, naghihintay na tapusin siya. Hintayin mo ako. Hindi na napigilan ni Floyd ang sarili. Nakaramdam ng pananabik sa kanyang puso, tumakbo rin siya patungo kay Xylas. Dahil ang lahat ay nangyari dahil sa kanya, naisip niyang gusto rin niyang makibahagi sa revenge operation. Anong nangyayari? Natigilan si Gloria nang makita iyon. Baliw ba siya? Anong ginagawa niya doon? Tanong niya. I bet gusto lang niyang magpakitang gilas. Seryoso. Hindi ko siya matiis, she continued in disgust. Sa kabila ng galit na naramdaman niya sa ginawa ni Floyd, naisip ni Gloria na hindi siya dapat masyadong mainas sa pagdadalawang isip. Kung tutuusin, ito ay eksaktong dahil sa kanyang pagkatao kaya niya nakontrol siya, ngunit kung minsan ay nasusumpungan pa rin niya ang ginawa nito na labis na kasuklam-suklam. Kung minsan, ang mga bagay na ginawa ni Floyd ay talagang gusto niyang sampelan siya sa mukha.
Iyon ay isang sandali na maaaring maghiganti si Asher Dragon at ang kanyang gang, hindi oras para nakawin ni Floyd ang kanilang kulog. Nang siya ay nanunuya sa kanyang aksyon, siya ay biglang nagkaroon ng stroke ng henyo. Isang masasamang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang mabuo ang pag-iisip. Sa pagtingin sa kanya, tila naiintindihan ng Bone Grandmaster kung ano ang namumuo sa kanyang isipan. Ipaalam mo sa kanila kung nasaan tayo, biglang sabi ni Gloria. Oo naman. Bumantong hininga si Bone Grandmaster at inilantad ang kanilang posisyon. Gayun din, hindi itinago ni Gloria ang kanilang aura. Gaya ng inaasahan niya, nang malaman nila ang kanilang lokasyon, nakatawag ito ng atensyon. Akala ni Gloria ay madi-divert niya ng atensyon ni Levi, pero nagkamali siya. Totoong nag-expose sila, at totoo nga, nalaman ni Levi ang kanilang kinaroroonan, ngunit hindi siya kumikibo. Nasa Xylas pa rin ang atensyon niya. Hindi siya nagmamadali. Alam ni Levi na nasa panig niya ang oras at isa-isa niyang tatapusin ang mga ito. Dapat niyang hayaan si Asher Dragon at ang apat na maghiganti muna, ngunit bago sila gumawa ng hakbang, natalo na sila ni Floyd. Buong bilis siyang umaban patungo kay Xylas. Nabuhay ako sa pagkakasala sa lahat ng oras na ito dahil sa iyo, Beastard. Pow! Dama po ang kamao niya sa kaliwang balikat ni Xylas, at nabasag ang talam ng balikat nito. Arg! Napasigaw si Xylas sa sobrang sakit. Pakiramdam niya ay durog na durog ang isang bahagi ng kanyang buto. Nang makitang bumagsak si Xylas sa lupa, hindi kumikibo, tumigil si Floyd at inayos ang likod. Iyan ay para sa kung ano ang ginawa mo sa akin, siya shithead. Bago siya bumalik, lumingon siya at tumingin kay Asher Dragon. Kayo na ngayon. Iminumungkahi kung alisin mo ang lahat ng espiritual na buto sa kanya. Hindi mo kailangan ng Severance Dagger. Isang karaniwang kutsilyo lang ang gagawin. Dapat mong alisin ang mga espiritual na buto na ninakaw niya mula sa iyo ng paunti-unti upang siya ay magdusa ng isang mabagal na kamatayan, dagdag ni Floyd. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3518. Ang Mastermind. Pagkasabi noon ay naglabas siya ng pocket knife at ibinigay sa 5 lalaki. Mukhang handa si Floyd. Natuwa ang 5 nang makita ang maliit na sandata. Floyd, yan para sayo. Hindi siya pumupunta kahit saan nang hindi handa. Ang iniaalok ni Floyd ay eksakto kung ano ang kailangan nila. Binalak nilang patikman si Xylas ng sarili niyang gamot. Sisiguraduhin nilang magdusa siya sa lahat ng kalupitan na ginawa niya sa kanila. Napakunot ang noo ni Gloria na nakatingin sa kalalabas lang. Hindi ko alam na si Floyd ay maaaring maging ganito kawalang puso, sabi ni Bone Grandmaster. Akala niya ay magiging maamo at mabait si Floyd dahil nasa kamay niya ang lahat ni Gloria, ngunit mula sa kung paano niya naisip ang pagpapahirap kay Xylas, alam ng Bone Grandmaster na si Floyd ay hindi isang tao na dapat pagtripan. Well, isa siyang walang awa na fuck asterisker, dapat kong sabihin. Marami pa sana siyang magagawa kung gaano siya katalino, pero sayang, nakilala niya ako. Hindi napigilan ni Bone Grandmaster na tumawa. Si Floyd ay maaaring maging isang kilalang talento, ngunit nakilala niya ang maling tao. Mukhang si Xylas ay nasa para sa isang she-asterisk-tilod ng sakit. Sinuri ng Bone Grandmaster. Napansin na ni Levi ang presensya namin, pero wala siyang nagawa. Ibig sabihin, kay Xylas ang focus niya. Paghihiganti ang gusto niya. Ito na ang magiging katapusan ni Xylas. Ang gusto ngayon ng kanyang mga kaaway ay isang gawa ng walang patid na paghihiganti. Hindi sila maabala sa sandaling ito. Ngumiti si Gloria. Walang tigil. Oo naman. Paghihiganti ang kanilang layunin ngayon. Wala nang mas mahalaga pa sa kanila, kahit kay Levi. Well, babaguhin ko na, nakangiting sabi ni Gloria. In fact, baka ipagkait ko pa sa kanila ang matamis na paghihiganti. Sinimulan nila ang lahat, ngunit tatapusin ko ito para sa kanila. Hindi nila makukuha ang hinahangad nila ngayon. Kanina pa siya nag-iisip ng plano para lokohin si Levi at ang mga tauhan nito. Nakatayo sa tabi niya, naramdaman ni Bone Grandmaster na mayroon na siyang planong inilatag. Hindi siya narito bilang isang saksi. Nandito siya bilang mastermind. Masyadong nakakainip ang mga bagay-bagay para sa kanya sa ngayon, kaya dagdagan na niya ito ng pampalasa. Ang sinabi ng Bone Grandmaster kanina ay nagbigay sa kanya ng ideya,
At gusto niyang patnubayan ang mga bagay sa mas kawili-wiling direksyon. Ang gusto ngayon ni Levi at ng iba ay paghihiganti. Hindi sila mapapailing kahit anong mangyari at haharapin na lang nila ang ibang bagay pagkatapos nilang mawala si Silas. Sisiguraduhin kung wala sila sa kanilang paraan. Nagplano si Gloria na hintayin muna ang Asher Dragon na simulan ang paglipat. Maghihintay ako hanggang sa huling minuto para guluhin ang plano nila. Matagal nang naghintay si Asher Dragon para maganap ito, kaya sigurado akong hindi na sila makapaghintay na mailabas ang lahat ng nakakulong na puot na naramdaman nila kay Silas, ngunit sisiguraduhin kong hindi nila mailalabas ang kanilang galit at puot sa huling sandali. Sisiguraduhin kong lunukan nila ang nasimulan nila. Ito ay magpapagalit sa kanila nang hindi nasusukat. Natuwa si Gloria sa kanyang sarili dahil nakaisip siya ng napakatalino na ideya. Ha, magiging masaya ito. Tsaka hindi ko na talaga kaya si Floyd. May kailangan akong gawin sa kanya. Napakatanga lang ng ginawa niya kanina. Hindi ko talaga kayang makita ang lalaking iyon. Samantala, iginuhit at itinutok ni Asher Dragon ang kanilang mga espada kay Silas. Babayaran ka namin sa lahat ng ginawa mo sa amin. Siguraduhin mong tiisin mo kami habang nagsasaya kami. Napangisi sila habang papalapit. Nang makita ang mga espada na paparating sa kanyang direksyon, napasigaw si Silas bago pa man mangyari ang anumang bagay. Nabaliw na siya. Gusto niyang takasan ang mga halimaw na iyon, ngunit wala siyang mapupuntahan. Nabali na ang kanyang mga tuhod kaya hindi na siya makagalaw man lang. Please, nasa dulo na si Silas. Siya ay desperado na nagsimula siyang tumawag sa langit para sa tulong. Tumigil ka sa pag-iyak, sabi ni Asher Dragon. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Sa sinabi nito, iwinagayway nila ang kanilang mga espada at sumugod patungo sa kanilang target. Zap! Bumagsak. Sabay-sabay nilang itinulak ang kanilang mga espada kay Silas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3519. Sinalakay ni Gloria si Levi. Napapikit si Silas nang tanggapin niya ang wakas ng kanyang kapalaran. Tinusok ni Asher Dragon at ng apat na iba pa ang kanilang mga espada sa kanyang katawan, naghihintay na marinig ang mga sigaw ng dalamhati mula sa kanilang biktima, ngunit napagtanto nilang may hindi tama. Hindi ito naramdaman na ang kanilang mga espada ay dumaan sa laman ng tao, ngunit sa halip, malambot na bulak. Sa katunayan, naramdaman nila na parang winawagayway nila ang kanilang mga sandata sa hangin, nawawala ang kanilang target. Anong nangyayari sa kanya? Walang paraan na makaiwas si Silas sa kanilang pag-atake, kaya namangha si Asher Dragon na talagang namiss nila siya. Nang tuluyan na nilang iikot ang kanilang mga ulo sa nangyari, mga 10 metro na ang layo ni Silas sa kanila. Paanong nangyari iyon? Agad nilang napansin ang lalaki sa likod ni Silas. Ito ay Bone Grandmaster. Natigilan sila nang makita siya doon. Naaalala pa rin ng ilan sa mga matatandang tao sa karamihan kung sino siya, ngunit lubos nilang hindi inaasahan na magpapakita siya sa harap ng lahat. Bukod dito, iyon ay isang mahalagang sandali para sa 5 lalaki. Nagtaka ang lahat kung nandyan ba siya para iligtas si Silas. Tungkol naman kay Levi, hindi man lang siya nagulat nang makita niya ang Bone Grandmaster. Naramdaman na niya ang presensya niya kanina, pero nagpa siya siyang huwag na lang kumilos dahil may mas pinipilit siyang bagay. Hindi lang inaasahan ni Levi na aabalahin niya ang kanilang maliit na sesyon, ngunit dahil nagkaroon ng pagbabago, nagpa siya si Levi na hayaan na lang ito at tingnan kung ano ang sinusubukang gawin ng Bone Grandmaster. Gusto mo bang isama mo siya? Nahulaan ni Levi ang kanyang intensyon. Talaga, hinawakan ni Bone Grandmaster si Silas at tumango bilang determinasyon. Pero sa tingin mo kaya mo yun? Ngini siya ni Levi ang lalaki. Bueno, maaaring sapat ka para sa ecclesiastic order, ngunit wala ka sa akin. Walang paraan na maalis mo siya sa ilalim ng aking ilong. Well, may ibang tao na kaya kahit hindi ko kaya, sagot ng Bone Grandmaster na may kumpiyansa. Basag. Isang nakakabinging ingay ang umalangaw-ngaw mula sa malayo na parang napunit sa kalahati ang langit. Isang kahanga-hangang aura ang bumalot sa buong Holy Guild. Ang sinumang masabugan ng puwersa ay madaling mahulog sa kanilang kamatayan. Ang puwersang ito ay nakadirekta patungo sa Asher Dragon at ang iba pang 4 mula mismo sa langit. Zap! Kasabay nito,
Isang matalim na espada ang ibinato sa ere, na nakatutok kay Floyd. Iyon ay, God Crusher. Ginamit pala ni Gloria ang sariling sandata ni Levi para patayin ang sarili niyang mga tauhan. Bagamat nagpa siya na si Gloria na kumilos, hindi siya ganoon katanga para harapin si Levi ng direkta. Masyadong mababa ang posibilidad na manalo siya. At saka, kahit na kaya niyang talunin si Levi, masasaktan din siya, kaya nagpa siya si Gloria na sirain na lang ang kanilang plano at bawian sila ng pagkakataong makapaghiganti. Ang pinakamagandang paraan para gawin iyon ay ang isama si Xylas. Dahil walang paraan na maaga niya si Xylas, naisip ni Gloria na dapat siyang magsimula sa mga tao sa paligid ni Levi. Sasagipin sila ni Levi, na magbibigay ng pagkakataon sa Bone Grandmaster na makatakas kasama si Xylas. Tuwang-tuwa si Gloria na sa wakas ay makakasama na rin siya. Ito ang kanyang unang pagkakataon. Natahimik ang buong Ecclesiastic Order. Nakakatakot ang kapangyarihang naramdaman nila. Walang sino man ang makakaligtas kung ito ay pinakawalan sa kabuuan nito. Kung si Gloria ay gagamit ng buong puwersa, kalahati ng Ecclesiastic Order ay give in. Sa kabutihang palad, ang target ni Gloria ay si Asher Dragon at ang iba pang apat. Ang mga elite mula sa Order ay natigilan sa nakita. Hindi sila makapaniwala na may ibang tao na kayang magtanim ng takot gaya ni Levi. Nanindigan ang Asher Dragon, ngunit kahit noon pa man, pakiramdam nila ay hindi na sila makakatagal doon. *man it. Tumalon si Levi at ginamit ang kanyang katawan bilang isang kalasag sa harap ng Asher Dragon at ng iba pang apat. Sa gulat ni Gloria, si Levi ay ganap na hindi nasaktan sa kanyang pag-atake. Sa sandaling iyon ay napagtanto niyang minamaliit niya siya. Mas malakas siya kaysa sa inaakala niya. Hindi ako makapaniwalang nakatakas siya nang hindi nasaktan. Nang makitang walang kabuluhan ang pagtatangkang ito, itinuro ni Gloria ang kanyang God Crusher kay Floyd. Nahuli si Floyd na hindi nakahanda. Walang paraan para makatakas siya sa kamatayan sa oras na iyon. Natigilan siya sa lugar, naghihintay na dadalhin siya ng kamatayan. Nang makita iyon ni Levi ay agad siyang tumalon at binato ng suntok ang sandata. Pow! Ang espada ay naalis sa isang padiplis, nawawala si Floyd. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3520. Isang pakiramdam ng katuparan. Natigilan si Floyd. Nanlamig siya sa kinaroroonan niya na may malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Malapit na iyon. Napatingala siya sa hangin. Halos tumama ang dulo ng sandata sa kanyang lalamunan. Damyugo pa rin siya kahit hindi naputol ng dulo ng espada ang balat niya. Sapat na ang ripples ng paggalaw nito para masugatan siya. Isinasaalang-alang ang katotohanan na sapat na ang puwersa ng God Crusher para putulin ang kanyang balat, patay na sana si Floyd kung hindi napigilan ni Levi ang sandata sa oras. Sa isang sandali, naisip ni Floyd na nakita niya si Gloria sa gitna ng kaguluhan. Don't tell me siya talaga yon. Tinangkaban niya akong patayin. Hinding-hindi niya gagawin iyon. Siya ang taong pinakamamahal ko. Ako dapat ito. Nakikita ko ang mga bagay dahil akala ko mamamatay na ako. Naisip ni Floyd na naiisip niya ang mga bagay sa mga sandali bago siya mamatay. Oo, kaya akala ko nakita ko na si Gloria. Phew, buti na lang buhay pa ako, kung hindi ko na siya makikita. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito at iwan siyang balo. Masasaktan siya kung iiwan ko siyang mag-isa sa mundong ito. Hindi niya kakayanin ang ganitong sakit. Walang paraan na mabubuhay siya nang wala ako. Dahil nasa ligtas na teritoryo na siya, nagsimulang tumakbo ang mga iniisip ni Floyd dito at doon sa pag-iisip ng kung ano-ano. Walang nakaalam na si Levi ang nagsagawa ng lahat ng panganib para iligtas ang buhay ng kanyang kaibigan at ng kanyang mga alagad. Kung siya ay nahuli ng isang segundo, lahat sila ay namatay, at iyon ang huling bagay na gustong makita ni Levi. Magkasabay na nangyari ang dalawang pananambang, at kahit para sa isang kasing lakas ni Levi, ang pagharap sa dalawang pag-ataking ito ng magkasama ay isang malapit na tawag, gayunpaman, sa kabila ng panggigipit, nagawa pa rin niyang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Habang humihinga ng maluwag ang lahat, nagplano na si Levi ng kontra-atake, ngunit sa kanyang takot, wala na saan man si Bone Grandmaster at Xylas nang lingunin niya silang muli. Ang malakas na suot ng Bone Grandmaster ay hindi ang kanyang kakayahang lumaban, ngunit ang kanyang kakayahang tumakas at tumakbo.
Minsan naranasan ni Levi iyon para sa kanyang sarili. Bukod pa rito, dahil sa masusing pag-unawa ng Bone Grandmaster sa Ecclesiastic Order, walang paraan na mahuli siya ni Levi. Higit pa rito, ang taong gumawa ng suntok at gumamit ng God Crusher ay naglaho rin sa ilalim ng kanyang ilong. Walang paraan na hinahayaan ko itong slide. Tiniyak ni Levi na matunten sila, ngunit hindi nagtagal ay natanto niya na hindi niya magagawa. Paano kung ito ay isang bitag upang ilihis ang aking atensyon at akitin ako palayo? Hindi ko talaga mabasa ng malinaw ang sitwasyon ngayon. Malalim ang bagay na ito. Paano kung muli nilang hampasin si Asher Dragon at ang apat pa? Ito ay magiging napakalaking kawalan para sa akin. Hindi ako makaalis ngayon. Maaari ko silang habulin, ngunit nangangahulugan iyon na hindi ko magagarantiya ang kaligtasan ng lahat dito. Mas masahol pa kung mawawala ang parehong mga kalaban at ilagay ang lahat sa panganib. Masasabi ni Levi mula sa magkakasamang pag-atake sa Asher Dragon at Floyd na ang lahat ay maingat na inilatag na plano. Ang taong nasa kabilang panig ay tuso, at maaaring may potensyal na bitag na naghihintay para kay Levi. Baka maglabas sila ng patayan kapag wala ako. Habang pinag-iisipan pa ni Levi ang susunod niyang gagawin, dinala ng Bone Grandmaster si Xylas para makipagkita kay Gloria. So ito na ba ang katapusan? Hindi makapaniwala si Bone Grandmaster na walang sumunod sa kanya. Sinong niloloko ko? Si Levi ay isang nangungunang manlalaban. Walang paraan na pinapaalis niya ako ng ganito. Ito ay imposible. May kulang ba ako? Oo. Hindi siya susunod sa atin. Kilalang kilala ko siya. Natatakot siyang magkaroon tayo ng isa pang bitag para sa kanya, kaya hindi niya pababayaan ang kanyang mga tao. Alam na ni Gloria sa simula pa lang na hindi ilalagay ni Levi ang buhay ng lahat sa taya. Wow! Ibig sabihin, ito ay isang landslide na tagumpay para sa amin sa pagkakataong ito. Inalis namin ang kanyang bounty sa ilalim mismo ng kanyang ilong at ginamit pa namin ang kanyang sandata. Ito ay isang araw ng tagumpay para kay Gloria. Noon pa man ay gusto na niyang harapin si Levi sa isang away sa lahat ng oras na iyon, at dumating ang araw na iyon. Sa wakas ay mapahiya niya ang lalaking iyon. Hindi nagtagal, dinala ng dalawa si Xylas sa bangkay. Nagpapagaling pa siya sa gulat na naranasan niya kanina. Nang sa wakas ay bumalik siya sa kanyang katinoan, nagulat siya nang makitang ang nakahuli sa kanya ay si Gloria nga pala. Ay ikaw, nakita dati, pero paano naging ikaw? Nakarating na si Xylas sa iba't ibang paksayon noon at nakita na rin niya si Gloria noon, ngunit ni minsan ay hindi sumagi sa isip niya na siya talaga ang big boss behind the scene. Well, maaaring ako ay isang walang tao sa huling pagkakataon, ngunit hindi na. Bakit mo ako niligtas? Hindi makapaniwalang tanong ni Xylas. Sa kanya, walang insentibo para iligtas siya ni Gloria.